Ang lalaking ito ay isang chef sa isang 5-star restaurant, ngunit nakakaranas siya ng kakaibang fenomena. Umiiyak siya ng walang dahilan kahit saan at kung minsan ay nahihirapan siyang huminga. Ngayon, habang nagtatrabaho, tumulo ang luha ni Jehon sa kanyang pisngi at nahulog sa pagkain. Makalipas ang ilang sandali, nawala ng malay si Jehon at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, nagising si Jehon at bumalik sa restaurant para magtrabaho. Labis na nag-aalala ang manager ng restaurant sa kanyang kalagayan. Karaniwang maingat si Jehon sa kanyang trabaho, mahigpit niyang sinusuri ang bawat ulam at hindi niya pinapayagan ang mga chef na magkamali, ngunit kamakailan lang ay madalas siyang magkamali. Halimbawa, habang nagre-record para sa isang shopping program, ay hawak si Jehon na karne sa kanyang kamay. Ngunit patuloy na bumagsak ang kanyang luha. Ang host sa tabi niya ay biglang natigilan at hindi alam ang gagawin. Noon, nang ipinakikilala ni Jehon ang ulam, bigla siyang nalungkot at patuloy na umiiyak habang nagpapaliwanag sa mga customer. Sa huli, sa pilitan siyang inalis ng ibang mga chef. Tinukoy ni Jehon ang kanyang pag-ugali bilang twin telepathy. Sa totoo lang, mayroon pang isang nakababatang kapatid na babae si Jehon. Noong bata pa siya, iniwasan siya ng kanyang mga kaibigan. Malungkot siyang umupo at umiyak mag-isa. Katulad nito, makakaramdam din ng lungkot si Jehon sa pamamagitan ng telepathy. Si Jehon ang laging unang pumupunta sa kanyang kapatid na babae, nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad sa kanya. Matapos ang 18 taon, muling nagkaroon ng telepathy si Jehon. Tahimik siyang nag-isip, baka buhay pa ang nawawala kong kapatid na babae. Sa sandaling iyon, muling nakaramdam ng kakaiba ang kanyang puso. Hindi kalayuan sa harap niya, isang babaeng nakasuot ng magandang damit ang tumatakbo papalapit kay Jehon. Nagkatinginan sila, pagkatapos ay lumakad ang babae sa tabi ni Jehon. Ang pangalan ng babae ay Dahyun. Nagmamadali siyang umuwi para linisin at ayusin ang kanyang bahay. Ginawa niya ito dahil kamakailan lang ay nagbitiw siya sa trabaho. Ngunit hindi niya sinabi ito sa kanyang ina. Ngayon, biglang bumisita ang kanyang ina, kaya kailangan niyang panindigan ang palabas na ito. Nagkunwari si Dahyun na nagtatrabaho sa bahay. Pagkatapos ay nakipagpalitan lamang ng ilang salita sa kanyang ina bago siya ihatid. Bago magpaalam, ibinigay ni Dahyun ang lahat ng natitira niyang pera sa kanyang ina at sinabihan ang ama na sumakay ng bus pa uwi. Kinabukasan ay ang Seal Food Exhibition kung saan inimbitahan si Jehon na lumahok sa kaganapan. Nagkataon, nagtatrabaho rin si Dahyun doon bilang server. Habang nagtatrabaho, nilapitan ni Representante Jin si Dahyun. Labis siyang hindi nasisiyahan dahil umuwi si Dahyun para bisitahin ang kanyang ina nang walang paalam at tinawag siyang iresponsable. Naapektuhan si Dahyun sa puna, bagaman hindi siya masaya, umiti lamang siya. Sa parehong oras, tila naramdaman ni Jehon ang emosyon ni Dahyun. Habang nagluluto sa entablado, bigla siyang nakaramdam ng pagkairita at inis. Hindi napigilan ni Jehon ang kanyang emosyon, kaya umalis siya sa lugar. Bumagsak ang gabi at natapos din ang mga aktibidad ng araw. Si Jae-hoon, nagtungo sa isang tahimik na sulok sa balkonahe para kumain. Nagkataon, nandoon din si Dahyun. Magkatabi silang umupo at nangakong hindi magkakagulo. Pagkaupo pa lang ni Jae-hoon, sabay silang nagbuntong hininga ng hindi sinasadya. Ang nagkataong pagkakapareho na ito ay labis na ikinagulat nilang dalawa. Pagkatapos, kinuha ni Jae-hoon ang plato ng kanin at naghandang kumain. Naglaway si Dahyun. Napansin ni Jae-hoon ang iniisip niya, kaya ibinahagi niya ang kanyang pagkain kay Dahyun. Dahil masarap ang pagkain, lumiit ang pagitan sa pagitan nilang dalawa. Ibinahagi ni Dahyun ang kanyang mga alalahanin kay Jae-hoon na nagpabago sa emosyon sa loob niya. Hindi maiwasan ni Jae-hoon na magtaka kung may telepathy siya kay Dahyun. Tinipon niya ang kanyang tapang at tinanong si Dahyun kung saan siya nakatira noong bata pa siya. Nang marinig ito, agad na itinuring ni Dahyun si Jae-hoon na isang baliw at dali-daling umalis sa rooftop. Pagbalik niya sa restaurant, nakasalubong ni Dahyun ang kanyang kasamahan na si Jinjun. Bumalik si Dahyun sa dressing room at nakita ang isang kahon ng regalo doon. Sa ilalim ng kahon ng regalo ay mayroon ding kahon ng pagkain. Binuksan ni Dahyun ang regalo at nakita na ito ay isang ginamit na silk scarf. Dumaan si Representante Jin at sinabi sa kanya na pinakiusapan siya ni Jae-hoon na ibigay ang mga gamit kay Dahyun. Habang pauwi mula sa trabaho, nagkataon na nakasalubong ni Dahyun si Jae-hoon. Hindi maintindihan ni Dahyun kung bakit siya binigyan ni Jae-hoon ng ginamit na scarf. Ito ay talagang kakaibang pag-ugali. Ipinaliwanag ni Jae-hoon na pagkain lang ang binigay niya at ang scarf ay isang pagkakaintindihan. Ayaw nang makinig ni Dahyun sa kanyang paliwanag kaya dali-dali siyang umuwi. Sa panahong ito, napansin ni Dahyun na may sumusunod sa kanya at patuloy siyang nakakatanggap ng mga regalo. Hindi maiwasang maghinala ni Dahyun na si Jae-hoon ang laging nagbibigay sa kanya ng mga regalo. Agad na hinanap ni Dahyun ang impormasyon ni Jae-hoon online at itinapon ang lahat ng regalo. Pagbalik niya sa restaurant, sinabi ng isang kasamahan kay Jae-hoon na malubha ang kanyang kasalukuyang kondisyon. Hindi normal ang kanyang pagtawa at pag-iyak at unstable ang kanyang pag-iisip, kaya posibleng matanggal siya sa trabaho sa restaurant. Bakit hindi niya gamitin ang pagkakataong ito para magtayo ng sarili niyang restaurant? Nang marinig ito, nagpasya si Jae-hoon na pumunta sa Jae Hwadong upang magsaliksik sa merkado. Ngunit ang Jae Hwadong ay talagang napakasama, puno ng basura sa lupa at alikabok sa kalangitan. At may mga umiihi sa kalsada. Sa sandaling ito, nagtipon ang mga tiya sa kapitbahayan upang tanungin ang pulis kung kailan matatapos ang pagkumpuni ng mga ilaw sa kalsada. Nang makita ang mga tiya na walang tigil sa pakikipagtalo, naalala ni Jae-hoon ang kanyang pagkabata kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa edad na 50, mas pinili ni Jae-hoon na maglaro at iniwan ang kanyang kapatid na babae sa tabi ng kalsada. Tumakbo mag-isa
upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan, kaya nangyari ang trahedya. Naglalaro si Jae-hoon nang maramdaman niya ang kalungkutan ng kanyang kapatid na babae, kaya dali-dali siyang bumalik upang hanapin ang bata, ngunit huli na ang lahat. Nawala na ang kanyang kapatid na babae. Naghanap ang pulis at si Jae-hoon sa loob ng isang buong araw, ngunit walang pag-unlad. Naramdaman ni Jae-hoon na ang kanyang kapatid na babae ay labis na naguguluhan at walang magawa sa sandaling ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jae-hoon at walang tigil na bumagsak ang luha. Noong taglamig ng kanyang ika-negatibo 50 kaarawan, unang naramdaman ni Jae-hoon ang kamatayan. Mula noon, hindi na naramdaman ni Jae-hoon ang emosyon ng kanyang kapatid na babae. Hindi rin nahanap ng pulisya ang katawan, kaya napilitan silang iwanang bukas ang kaso. Biglang nasaksak si Jae-hoon ni Da-hyun at naputol ang kanyang alaala. Noong gabing iyon, nakilala ni Da-hyun ang tunay na stalker ang kanyang kasamahan na si Jin-jun. Habang nagtatrabaho si Da-hyun, sinabi sa kanya ni Representante Jin na sinabi ni Jin-jun na sila ay nagde-date at nag-post pa ng maraming larawan niya online. Pagkatapos ng trabaho, nagkataon na nakasalubong ni Da-hyun si Jin-jun at tinanong kung siya ang nagbigay sa kanya ng mga kakaibang bagay na iyon. Agad na inamin ni Jin-jun at kusap ang hinawakan ang kamay ni Da-hyun. Kinilabutan si Da-hyun. Tinulak niya kaagad ang kabilang panig at sinabing hindi sila nagde-date at hindi rin niya ito magugustuhan. Naisip naman ni Jin-jun na lagi siyang hiningitian ni Da-hyun at sabay pa silang kumain at umuwi. Ngunit lahat ng iyon ay guni-guni lamang ni Jin-jun dahil lagi namang nakangiti si Da-hyun sa lahat. Nakaramdam ng pagkasuya si Da-hyun kaya tinulak niya ang kabilang panig at dali-daling tumakbo pa uwi. Sa likuran, ipinakita ni Jin-jun ang kanyang malupit na mukha. Kinabukasan, nakatanggap si Da-hyun ng mensahe mula sa kanyang ina na humihiling sa kanyang lumipat pa uwi. Nakaramdam siya din at nakita niya si Jae-hoon sa ibabang palapag. Dahil sa pag-iisip na nagkamali siya sa pagkakaintindi sa kabilang panig, nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Sa sandaling ito, abala si Jae-hoon sa pagsasaayos ng kanyang restaurant. Habang naglalakad siya sa kalsada, tinawag siya ni Da-hyun at taos pusong humingi ng tawad. Pagkatapos, aksidente siyang nadulas at bumagsak sa lupa. Lumingon si Jae-hoon at nakita, hindi mo na kailangang lumuhod kapag natumba ka. Sa huli, tinulungan pa rin siya ni Jae-hoon na makatayo at inihatid siya pa uwi. Nakita ang eksenang ito ni Jin-jun na nagtatago sa isang sulok. Kinagabihan, nag-aral si Da-hyun sa library hanggang hating gabi bago umuwi. Habang naglalakad sa kalsada, nakaramdam ng matinding pagkabahala si Da-hyun. Paglingon niya, nakita niya si Jin-jun sa tapat na nakatingin sa kanya ng kakaiba. Dali-daling tumakbo si Da-hyun at hinabol naman siya ni Jin-jun. Pagdating ni Da-hyun sa kanyang bahay, hinarangan niya si Jin-jun sa labas ng pinto at sumigaw ng tulong. Tinulak ni Jin-jun si Da-hyun at bumagsak siya sa lupa. Matagal siyang nahilo. Nang magising siya, nakita niya si Jin-jun na nakahando sa isa-isang pudaw ng ketchup. Kasabay nito, masakit na hinawakan ni Jae-hoon ang kanyang dibdib. Nagpunta si Da-hyun sa istasyon ng pulisya upang mag-ulat ng krimen, ngunit nang makita niya ang tiyuhin sa tabi niya na nakaposa sa upuan, labis siyang natakot. Pagkatapos, hindi siya nagtapat, kundi dali-dali siyang umalis sa istasyon ng pulisya. Bumalik si Da-hyun sa kainan at nakita ang kanyang ina at lola na naghihintay sa kanya. Nang malaman na hindi pa nagtatapat si Da-hyun, gumaan ang loob ng kanyang ina. Sinabihan ng ina si Da-hyun na umupo sa isang tabi. Pagkatapos ay inilipat nila ng lola ang katawan ni Jin-jun sa isang freezer sa gilid ng kalsada. Naunang umalis ang ina gamit ang truck. Samantala, nanatili ang lola sa kainan upang linisin ang mga bakas ng ketchup sa sahig. Labis na nagulat si Da-hyun, ang bilis ng pagkilos ng kanyang ina at lola ay nagpahiwatig na hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa nila ito. Kasabay nito, umuwi si Jae-hoon at ang kanyang kasamahan mula sa trabaho. Nang makita nila ang refrigerator sa gilid ng kalsada, inakala nilang naiwan ito ng dating restaurant, kaya itinulak nila ito pa uwi sa kanilang restaurant. Nang makita ni Da-hyun ang eksenang ito, labis siyang natakot at hindi makapagsalita. Lumapit siya sa labas ng tindahan ni Jae-hoon upang magmamanman at naghanap siya ng mga dahilan upang makalapit sa refrigerator. Ngunit nabasa na siya ni Jae-hoon. Tinanong ni Jae-hoon kung bakit siya naroroon. Habang nag-aalangan si Da-hyun, biglang bumukas ang pinto ng refrigerator. Babalik na sana si Jae-hoon para tumingin. Agresibong itinulak ni Da-hyun si Jae-hoon papunta sa pintuan ng kabinet. Ang biglaang pagtulak sa pader ay nakakahiya. Agad na nag-isip si Da-hyun ng angkop na dahilan. Pagkatapos, idinilat niya ang kanyang mga mata at nagtapat kay Jae-hoon. Tahimik lang si Jae-hoon na tumingin sa kanya. Sa daan pa uwi, seryoso ang mukha ni Jae-hoon, hindi tulad ng reaksyon pagkatapos ng pagtatapat. Bukod pa rito, napakakaiba rin ang saloobin ni Da-hyun, hindi tulad ng isang nagtatapat. Marahil, siya ang kanyang nawawalang kapatid na babae, kahit na 0.1% lamang ang posibilidad. Umalis si Da-hyun pa uwi, iniisip ang kakaibang nangyari kagabi. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at takot sa kanyang puso. Hindi na nakayanan ng lola ang reklamo ng ina, kaya pumasok siya sa kusina at kinuha ang pinagsasalamutan. Niyan ang tela at tumakbo papunta sa tindahan ni Jae-hoon. Isang hampas ang nakabasag sa salamin ng bintana. Matapos basagin ang salamin, nagpuyat ang tatlo, naghihintay ng pagkakataong mabuksan ang pintuan ng restaurant. Ngunit kung hindi may dumadaan, may dadaan namang patrol car ng pulisya. Pagkatapos magliwanag, napilitan silang isuko ang plano. Bumalik si Da-hyun sa kanyang kwarto, naalala ang panggugulo ni Jin-jun. Malungkot na lumuha si Da-hyun. Wala siyang ginawang mali, ngunit bakit niloloko siya ng tadhana ng ganito? Pagdating ni Jae-hoon sa tindahan at nakitang basag ang bintana, agad siyang nag-instala ng security camera sa harap ng pinto. Ang tatlo na nakatanaw mula sa malayo ay nagulat. Ang camera na ito, nagpapahirap sa plano na palihim na kunin ang refrigerator. Sa sandaling ito, nakita rin ni Jae-hoon at ng kanyang kaibigan si Da-hyun sa karamihan. Ang kanyang iwas tingin at hindi direktang
pagtingin ay kaduda-duda. Parehong naramdaman ni na Jehon at ng kanyang kaibigan ito nang tumingala sila at nakita si Dahyun na umiikot sa harap ng tindahan. Ang kanyang kilos ay napakakaiba. Hindi maiwasan ni Jehon na isipin na marahil ay may problema sa pag-iisip si Dahyun. Pagkatapos, pumunta si Jehon at ang kanyang kaibigan sa palengke para mamili. Sinalubong sila ng ina at lola ni Dahyun at inanyayahan silang kumain sa kanilang kainan. Balak ng ina na linlangin sila sa kanilang bahay at pagkatapos ay gamitin ang mga taktika upang kunin ang refrigerator. Ngunit anuman ang sabihin ng ina, kayang harapin ni Jehon. Galit na galit ang ina at balak siyang saktan. Agad na tinakpan ni Dahyun ang bibig ng kanyang ina at mahigpit itong hinawakan. Habang nagliligpit ng mga kubyertos, aksidenteng nakita ni Jehon ang pasa sa braso ni Dahyun. Tulad ng isang kuya, dinala ni Jehon si Dahyun sa doktor. Pinayuhan din ng doktor si Dahyun na iwasan ang mga taong umaabuso sa kanya at sinabi na kung kailangan niya ng tulong, maaari siyang lumapit kay Jehon. Ang mga salita ni Jehon ay nagbigay ng kaunting init kay Dahyun. Mula noon, patuloy na nag-abang ang tatlo sa harap ng tindahan ni Jehon, naghihintay ng pagkakataong makuha ang refrigerator. Ngunit nag-iingat din sina Jehon at ang kanyang kaibigan sa kanilang tatlo. Sa kabutihang palad, hindi pa rin binubuksan ng dalawa ang refrigerator. Kung mas matagal nilang ipagpapaliban, mas magiging mahina ang pag-asa na palihim na makuha ang refrigerator. Halos sumuko na si Dahyun at maraming beses na niyang gustong magtapat sa istasyon ng pulisya. Nang araw na iyon, paakyat pa lang si Dahyun sa istasyon ng pulisya nang makatanggap siya ng tawag mula sa nagde-deliver. Pag-uwi niya, may natanggap siyang package. Pagbukas niya, nakita niya ang mga bagay na dating ibinigay sa kanya ni Jinjun. Labis itong ikinatakot ni Dahyun. Alam kaya ng isang tao na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Jinjun? Sa sandaling iyon, dumaan ang isang police car sa kanya. May natagpo ang nabubulok na bangkay sa isang villa na hindi kalayuan. Pinanood din ni Dahyun at nalaman na nangyari ang krimen malapit sa bahay ni Jinjun. Ang namatay ay tulad niya isang babae na inuusi. Ang pagkakaiba ay nakaligtas si Dahyun. Kung hindi namatay si Jinjun noon, malamang na isa na rin siyang bangkay. Biglang naramdaman ni Jehon ang takot sa puso ni Dahyun. Nakaramdam siya ng pagkabalisa, kaya kinailangan niyang iwanan ang kanyang ginagawa at hanapin si Dahyun sa lahat ng dako upang matiyak na ligtas siya. Sa huli, nagkita silang dalawa sa kalsada at doon lang gumaan ang pakiramdam ni Jehon. Kinagabihan, umuwi si Dahyun at nakita ang sulat na ipinadala ng kanyang ina sa kanya sa mesa. Lumabas na nagpasya ang kanyang ina na magtapat sa istasyon ng pulisya at akuin ang responsibilidad sa pagpatay kay Jinjun para kay Dahyun. Agad na umiyak ng husto si Dahyun. Sa kabilang banda, pagkapasok pa lang ng ina sa istasyon ng pulisya, nakita niya na nauna na ang lola. Sinabi ng lola na siya ang pumatay, ngunit sino ang taong ito? Nag-atubili ng ilang sandali ang lola dahil wala siyang alam na impormasyon tungkol kay Jinjun. Sa mahalagang sandaling iyon, umaksyon ng todo ang ina, sinabing ang pinatay ng lola ay ang kanyang ama. Dahil noong bata pa siya, inabuso siya ng kanyang asawa, kaya ngayon, kahit sa panaginip, gusto niya pa ring saktan ang kanyang asawa. Dahil sa Alzheimer's disease, itinuring niya ang panaginip na iyon bilang katotohanan. Sa ilang salita lamang, ginawa ng ina ang pagtatapat na ito na walang kabuluhan. Sa sandaling ito, dumating din si Dahyun sa istasyon ng pulisya at dinala pa uwi ang kanyang ina at lola. Sa daan pa uwi, naalala ni Dahyun ang eksena ng gabing iyon nang atakihin siya ni Jin Kyun. Kung hindi siya lumaban, mamamatay siya. Gaano man kadalas mangyari ito, pipiliin pa rin niyang mabuhay. Kinabukasan, lumapit si Dahyun kay Jehon. Nagdahilan si Dahyun na tutulungan siyang maglipat ng gamit para makapasok sa tindahan. Gusto rin niyang malaman ang numero ni Jehon. Biglang nagkaroon ng ideya si Jehon, kung mananalo si Dahyun, sasabihin niya sa kanya. Pagkatapos, nagsimula silang maglaro ng rock paper scissors. Ang kakaiba ay lagi silang gumagawa ng parehong galaw. Ito ang nagpaalala kay Jehon sa kanyang kabataan. Minsan ay sinabi ng kanyang ama sa kanya at sa kanyang kapatid na babae na maglaro ng isang laro upang patunayan na mayroon silang telepathy. Ito ay ang larong rock paper scissors. Hindi makapaglaro sina Jehon at ang kanyang kapatid na babae ng larong ito dahil lagi silang nag-iisip ng magkatulad. Medyo nalito si Jehon at naalala niya ang mga pagkakataon na hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Sa huli, kinumpirma niya na ang taong sumasakop sa kanyang emosyon ay si Dahyun. Sa kabilang banda, nagising ang ina ni Jehon mula sa bangungot ng taon na iyon. Matapos mawala ang kanyang kapatid na babae, inimbitahan ng pamilya ang isang shaman upang magsagawa ng seremonya. Tumingin sa paligid ang shaman at iwas ang tingin ng mga kapitbahay. Tinatago ang kanilang pagkabalisa. Ipinahiwatig ng shaman na sa gitna ng mga kapitbahay na ito ay mayroong isang salarin. Sa pag-iisip nito, nagsimulang lumala ang kalagayan ng ina. Pinagalitan niya si Jehon pagdating pa lang niya sa bahay. Sinisisi siya sa pag-abandona sa kanyang kapatid na babae. Nang gabing iyon, nagtago si Jehon sa kanyang kwarto at umiyak mag-isa. Pumunta si Dahyun sa labas ng tindahan niya at sinubukan ang birthday password ni Jehon. Nakakagulat, bumukas ang pinto. Binuksan ni Dahyun ang refrigerator, ngunit nagpakita ng pagtataka. Paglingon niya, nakatayo na si Jehon sa likod niya. Si Dahyun, kinakabahan at humihingal dahil walang laman ang refrigerator. Naramdaman ni Jehon ang pag-aalala at takot ni Dahyun, kaya lalo siyang nabahala. Tinanong niya kung bakit siya pumasok sa tindahan. Nagkunwari si Dahyun na kalmado, nagsinungaling na nakita niyang bukas ang pinto ng tindahan, kaya pumasok siya para tingnan. Nang makita si
si Dahyun na nagmamadaling umalis, biglang sinabi ni Jaehoon sa kanya na hindi na kailangang magpanik. Marahil sila ay magkasama sa iisang panig. Ngunit hindi huminto si Dahyun at mabilis na bumalik sa kanyang bahay. Nag-iisip si Jaehoon habang tinitingnan ang refrigerator sa loob. Anong lihim kaya ang nilalaman nito? Sa sandaling ito, may isang anino na dumaan na nakaagaw ng pansin ni Jaehoon. Nang araw na iyon, pareho silang hindi makatulog sa pag-aalala. Sa kabilang banda, tinanong ng kaibigan ni Jaehoon kung si Dahyun ba ang kanyang kapatid na babae. Hindi rin sigurado si Jaehoon. Malaki ang pagkakaiba ni Dahyun sa kanyang kapatid na babae sa kanyang alaala. Maging ang kanyang presko, kaakit-akit na hitsura o ang kanyang matalinong isip ay hindi katulad ni Dahyun. Ang tanging ebidensya ay ang telepathy sa pagitan nilang dalawa. Matapos ang trabaho, sadyang pumunta ang babaeng pulis sa kainan ni Dahyun. Naiinis siyang tinanggap ng ina, ngunit labis siyang nag-iingat. Sa sandaling ito, tumayo ang kulot na babae sa kabilang mesa upang magbayad. Inabot niya ang litrato ni Jinjun at tinanong kung nakita na ba nila ang taong ito. Kapatid niya ito at nawawala kamakailan. Nakita ng ina at lola, ngunit wala silang anumang impresyon. Bagaman pinangasiwaan na ng dalawa ang bangkay, hindi pa nila nakita ng maigi ang mukha ni Jinjun. Sa sandaling ito, bumaba si Dahyun mula sa itaas. Agad siyang nakilala ng kapatid na babae. Sa photo album sa tablet ni Jinjun, maraming larawan ng babaeng ito. Dahil sa naglahong bangkay, bawat gabi ay labis na nag-iisip si Dahyun. Hindi siya makatulog, kaya nagdala siya ng beer sa tindahan ni Jaehoon para kumain doon. Kahit ulan at hangin ay hindi makakapigil. Pagkatapos ng ilang araw ng pagtatago, sa wakas ay kumalma si Dahyun at tinanong si Jaehoon kung bakit siya napakabait sa kanya na bawat gabi ay naghahanda ng masarap na pagkain para sa kanya. Sumagot si Jaehoon, dahil may nagpupuyat, hindi rin siya makatulog kaya naghanda siya ng menu. Pagkabukas niya, umaasa siyang makakauwi na ang taong iyon at makatulog ng mahimbing. Hindi maintindihan ni Dahyun ang malabong paliwanag na ito at pakiramdam lang niya na ginagawa ito ni Jaehoon dahil gusto niya ito. Naghapunan ang lahat sa istasyon ng pulisya. Binanggit ng babaeng pulis ang kaso sa villa. Matapos magsimulang mag-usap, nagpalitan ang lahat ng mga kwento at pinag-usapan pa ang isang kaso maraming taon na ang nakakaraan. May isang bata na nawala, may isang mahalagang suspect noon, ngunit sa kasamaang palad ay walang matibay na ebidensya, kaya napilitan silang pakawalan ang taong iyon. Ang nakakainis ay ang taong ito ay nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng mga kalokohan hanggang ngayon. Sa lahat ng dako, sa tuwing naiisip ng pulisya ang tungkol dito, nakakaramdam sila ng pagkabigo sa kanilang puso. Nang araw na iyon, malakas ang ulan. Sinabi ng kaibigan ni Jaehoon kay Jaehoon na nakita niyang lumabas si Dahyun, ngunit wala siyang dalang payong. Sa kabilang banda, nakatayo si Dahyun sa harap ng library at nagrereklamo tungkol sa ulan. Nang tatakbo na sana siya palabas, may isang payong na nakasabit sa kanyang ulo. Ang taong dumating ay si Jaehoon. Matapos ihatid si Dahyun pauwi, bumalik si Jaehoon at aksidenteng nabangga ang isang maliit na babae. Hawak ng bata ang kanyang violin case na nagpaalala sa kanya ng kanyang kapatid na babae. Labis siyang nalungkot. Sa totoo lang, may tinatago siyang lihim. Sa araw na nawala ang kanyang kapatid na babae, nakatanggap si Jaehoon ng sulat mula sa kanyang kaklase. Sa liham, sinabi ng kaibigan kay Jaehoon ang isang lihim. Sa araw na nawala ang kanyang kapatid na babae, nakita niyang nililinis ng kanyang ama ang ketchup sa kanyang katawan. Ang kanyang ama ay ang guro ng violin ng kanyang kapatid na babae. Pagkatapos, dumating ang pulisya at dinala siya. Nakatayo si Jaehoon sa tabi ng police car. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Sa kabilang banda, nakikipagkita ang ina ni Dahyun sa kanyang mga kaibigan. Binanggit ng mga kaibigan ang pagkatanggal ni Dahyun sa trabaho. Nagulat ang ina at ipinagtanggol na hindi siya tinanggal, kundi gusto lang niyang lumipat ng propesyon. Pagka-uwi niya, sinabihan agad ng ina si Dahyun na kailangan niyang makapasa sa pagsusulit sa serbisyo, sibil upang maipagyabang niya sa lahat. Ngunit ang mga salitang ito ay nagbigay ng pressure kay Dahyun. Diretso niyang sinabi sa kanyang ina na hindi siya makakapasa sa pagsusulit sa serbisyo sibil. Dati, temporary employee lang siya sa kumpanya at kalaunan ay inapi at tinanggal pa ng kumpanya na nagdulot ng matinding sama ng loob kay Dahyun. Hindi siya ipinanganak para ipagyabang, gusto lang niyang mabuhay sa sarili niyang paraan. Niyakap ng lola ang kanyang ina na nawawala ng kontrol at hinimok si Dahyun na umalis ng bahay para kumalma. Hindi niya inaasahan na paglabas niya ng pinto ay makasalubong niya si Jaehoon. Hiningi ni Dahyun kay Jaehoon na bigyan siya ng trabaho upang hindi niya kailangang pasanin ang walang kabuluhang mga inaasahan ng kanyang ina at hindi na makaramdam ng pressure sa tuwing nasa bahay siya. Kaya, si Dahyun ay naging empleyado sa restaurant ni Jaehoon. Nagkataon na ang kapatid ni Jinjun ay dumating din dito para mag-apply ng trabaho. Kinagabihan, pumunta ang ina at lola sa dance studio. Sa sandaling ito, biglang lumapit ang babaeng instructor sa kanila at humingi ng tulong para suportahan ang isang tao. Lumabas na noong araw na iyon, nakita ng dalawang nagbubuhat ng katawan ng babaeng instructor ang lahat mula sa malayo. Kinagabihan, muling nag-inuman sina Jaehoon at Dahyun. Tiningnan ni Dahyun ang refrigerator at naalaala ang bangkay ni Jinjun. Ang lihim na matagal nang tinago sa puso ay lalong bumigat hanggang sa hindi na niya ito makayanan. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay sinabi ni Dahyun kay Jaehoon na mayroon siyang inalis na tao. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ito, agad siyang nagsisi. Nakita niya ang gulat na mukha ni Jaehoon. Agad nang umiti ng awkward si Dahyun at sinabing nagbibiro lang siya. Ngunit hindi naniwala si Jaehoon dito. Agresibo siyang nagpayo kay Dahyun na huwag ipagyabang sa lahat at manatiling tahimik upang hindi lumapit ang pulisya sa kanilang pintuan. Ang intensyon ni Jaehoon ay mabuti, nag-aalala siya na mabunyag ang pagpatay ni Dahyun. Ngunit naramdaman naman ni Dahyun na gagamitin niya
niya ang lihim na ito upang takutin siya. Sadyang pinagbantaan ni Dahyun si Jaehoon na kung kaya niyang suportahan ang isang tao, kaya niya ring suportahan ang dalawa at mas mabuting manatiling tahimik si Jaehoon. Napansin ni Jaehoon na lubos na nag-iingat si Dahyun kaya hindi na siya nag-abalang magpaliwanag pa. Kinagabihan, hindi makatulog si Jaehoon. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga anino ng kanyang kapatid na babae at ni Dahyun na nagtatabunan na nagsasabi sa kanya na pumatay siya. Patuloy namang nagalit si Dahyun sa kumot sa kanyang kama, sinisisi ang kanyang sarili sa pagsasabi ng tungkol sa pagpatay. Kinabukasan, hindi nakatulog si Jaehoon kaya nagtimpla na lang siya ng kape. Nang kumuha siya ng ibang inumin sa refrigerator, naalala niya na kamakailan lang ay patuloy na ginugulo siya ng pamilya ni Dahyun at madalas nilang binabanggit ang refrigerator. Biglang napagtanto ni Jaehoon na mayroong tiyak na isang bagay sa refrigerator, marahil ang bangkay ng taong pinatay ni Dahyun. Duda niyang binuksan ang refrigerator sa kanyang tindahan. Isang malaking hugis na nababalutan ng floral na tela ang lumitaw sa harap niya. Habang nakatulala si Jaehoon, pumasok ang kanyang kaibigan sa tindahan na nakagambala sa kanyang imahinasyon. Nang kalmado niyang buksan ang refrigerator para tingnan, wala naman doon. Lumabas na ang eksena kanina ay guni-guni lang ni Jaehoon, ngunit sigurado siyang mayroong isang bagay sa refrigerator noon. Hindi lang niya alam kung saan ito napunta. Ginawa ni Jaehoon ang pagkakataong ito para tanungin ang kanyang kaibigan kung mayroon ba siyang ginawang lihim. Hindi magaling magsinungaling ang kanyang kaibigan. Agad na nagpakita ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa katunayan, nakolekta niya ang 10 sample ng buhok mula kina Jaehoon at Dahyun at dinala ito sa Genetic Testing Center. Gustong malaman kung magkapatid sila. Ngunit sa harap ng tanong ni Jaehoon, nanatili siyang tahimik tungkol dito. Sinabi niyang sa tamang panahon, sasabihin niya kay Jaehoon. Papunta sa trabaho, nakita ng kapatid na babae ni Jinjun si Dahyun. Agad niyang binago ang kanyang walang pakialam na ekspresyon. Umiti at hinila si Dahyun para sumama. Mukhang nakatuon ang kapatid na babae na ito kay Dahyun. Nagtatrabaho siya sa restaurant para lapitan si Dahyun. Pagkatapos ng umagang pagpupulong, biglang napansin ng kaibigan na may nawawalang kutsilyo. Nang marinig ito, maingat na tiningnan ni Jaehoon si Dahyun. Aksidenteng nasabi ni Dahyun na hindi niya ginamit ang kutsilyo. Agad na napagtanto ni Dahyun na nadulas ang dila niya, kaya yumuko siya at kumain ng mabilis. Pagkatapos, hinila ni Jaehoon si Dahyun sa isang sulok at pinayuhan siyang maging maingat sa kanyang pananalita. Naglakad si Jaehoon pauwi. Sa daan, nagkataon na nakasalubong niya muli ang homeless na tao na siya ring suspect na nanakit sa kanyang kapatid na babae noon. Alam nilang dalawa ang pagkakakilanlan ng bawat isa. Gustong malaman ng suspect kung bumalik si Jaehoon para saktan siya. Hindi itinanggi ni Jaehoon, mahigpit pa rin niyang kinuyom ang kanyang kamao. Hanggat makumpirma niya na ang taong nasa harapan niya ang pumatay sa kanyang kapatid na babae, tiyak na tatanggalin niya ito. Kinagabihan, nakatanggap ng bisita ang tindahan ni Dahyun ng dance instructor na humiling sa kanyang ina at lola na tulungan siyang sumuporta sa isang tao. Umiiyak niyang isinalaysay ang kanyang kwento. Lumabas na matagal na siyang inaabuso ng kanyang asawa. Patuloy na nagtiis ang babaeng instructor. Nang marinig ito ng ina at lola, ay agad na nagalit. Bukod pa rito, kahit umiiyak siya, hindi niya nakalimutan na takutin ang ina at lola. Kung hindi nila siya tutulungan na alisin ang kanyang asawa, magsusumbong siya sa pulisya. Nagalit si Dahyun at alang-alang sa kinabukasan ni Dahyun, kinuha ng lola ang rolling pin at lumabas. Dinala rin ng ina ang kanyang kasangkapan at sumunod. Naguhukay si Dahyun para tulungan si Jaehoon nang makita niya ang eksenang ito. Wala siyang panahon para mag-isip ng 2 beses at agad na hinabol ang kanyang ina at lola. Nag-aalala si Jaehoon kay Dahyun kaya sumunod din siya. Nang dumaan sila sa isang eskinita, nakita niya ang isang junior officer mula sa istasyon ng pulisya. Nakasuot ito ng itim na suit at mukhang nagmamadali. Si Jaehoon. Pagkita kay Yoon Jaehoon na may mansa ng ketchup sa kamay, tumakbo ang pamilya ni No Dahyun papunta sa bahay ng coach, kung saan nakakita sila ng isang lalaking puno ng ketchup sa isang sulok ng kalye. Bago sila lumapit para tingnan, dumating ang isang kotse ng pulis. 3 tao na may dalang mga tuol ang nakatayo sa harap ng biktima na lumikha ng isang perpektong eksena ng krimen. Agad na dinala ng kotse ng pulis ang 3 tao sa istasyon ng pulis. Hindi alam ng pulis na ang mga bisita ay mga pamilyar na mukha, kaya't sinabi niya sa kanila na umamin sa kanilang mga krimen. Subalit, dahil ang pangyayari ay masyadong nagkataon, walang saysay ang mga paliwanag ni No Dahyun at ng kanyang ina. Hindi nila akalain na mayroong taong masasaktan sa daan na kanilang dinadaanan. Dumating din sa istasyon ng pulis si Yoon Jaehoon at ang kanyang kaibigan. Pagkalipas ng ilang sandali, may balita mula sa ospital. Ang taong nasaktan ay nagkamalay na at sinabi niyang ang may kasalanan ay isang lalaking nakasuot ng itim. Agad na nakahinga ng maluwag ang pamilya ni No Dahyun, ngunit laking gulat ni Yoon Jaehoon nang tiningnan niya ang kanyang junior na nakasuot ng uniforme ng pulis. Ayon sa description, siya ang may gawa nito. Pag-uwi sa bahay, ikinuwento ng kanyang ina at lola kay No Dahyun ang nangyari sa coach. Pinagalitan niya ang dalawa dahil sa pagiging walang ingat at nagsimulang sisihin ang sarili. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, magkayakap na umiyak si No Dahyun at ang kanyang ina. Dahil sa pag-aliw ng kanyang lola, muli siyang umiti sa kabilang kalsada.
Naramdaman din ni Yoon Jae-hoon ang emosyon ni No Da-hyun. Nakaupo siya at nagpupunas ng mga baso, ngunit minsan umiiyak at minsan tumatawa na nagpatulala sa kanya. Tinanong niya ang kaibigan ni Yoon Jae-hoon kung wala ba itong problema. Pagkatapos magsara ang tindahan, ibinigay ng kanyang kaibigan kay Yoon Jae-hoon ang ulat ng eksaminasyon. Ang konklusyon ay malinaw, hindi magkapatid sina Yoon Jae-hoon at No Da-hyun. Matapos basahin ito, biglang nakaramdam si Yoon Jae-hoon ng kaunting pagkabigo na parang ang kanyang mga inaasahan ay gumuho at naging mabigat ang pakiramdam niya. Dinalhan ni No Da-hyun si Yoon Jae-hoon ng merienda, ngunit ang saloobin ni Yoon Jae-hoon ay napakalamig. Sa pagkakataong ito, sinagot na ni Yoon Jae-hoon ang tanong na tinanong sa kanya ni No Da-hyun noon. Direkta niyang sinabi na wala siyang pakialam kay No Da-hyun at nakikiramay lang siya dito. Ngunit mula ngayon, hindi na siya magbibigay pansin kay No Da-hyun upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Upang ayusin ang kanyang emosyon, nagsimulang maglinis si Yoon Jae-hoon sa kusina. Nang makita niya ang nawawalang kutsilyo, naisip niya ang nawawalang katawan. Sinimulan niyang isipin ang koneksyon ng dalawang bagay. Biglang may naisip si Yoon Jae-hoon. Hinarap niya si No Da-hyun at sinabing maaaring buhay pa si Lee Jin-jun. Sa katunayan, ang katotohanan ay tulad ng sinabi ni Yoon Jae-hoon. Sa araw na iyon, hindi namatay si Lee Jin-jun. Kinuha niya ang kutsilyo sa restaurant para ipagtanggol ang sarili at paglabas niya sa kalye, nabangga siya ng taxi. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang sumugod ang isang lalaki patungo kay No Da-hyun at isinandal siya sa pader. Nang tiningnan nila ng mas malapitan, nakita nila na ang taong ito ay si Lee Jin-jun, ang nawawalang tao. Sabay na nagising sina Yoon Jae-hoon at No Da-hyun mula sa bangungot. Kaya pala, isa lang pala itong panaginip. Kinabukasan, sinabi ng ina ni No Da-hyun na mag-resign siya sa restaurant ni Yoon Jae-hoon at maghanap ng mas disenteng trabaho. Nang marinig ito, may gustong sabihin si No Da-hyun, ngunit nagbago ang isip niya. Pagkatapos mag-alinlangan, sinabi niya sa kanyang ina at lola na dahil nalasing siya at nadulas ang dila, nasabi niya kay Yoon Jae-hoon ang tungkol sa pagpatay at pagtatago ng katawan sa refrigerator. Galit na galit ang kanyang ina sa kanyang kapabayaan. Sa sobrang galit, pinalo niya ang ulo ni No Da-hyun at nadududa na tubig lang ang laman nito. Nag-aalangan na kinuha ni No Da-hyun ang kanyang jacket at tumakas sa bahay sa tulong ng kanyang lola. Naalala ni Yoon Jae-hoon ang orihinal na dahilan kung bakit siya bumalik sa kapitbahayan na ito, upang mahanap ang salarin na nanakit sa kanyang nakababatang kapatid. Bigla siyang huminto at sinabi sa lahat na ang kanyang pangalan ay Yoon Jae-hoon at maaaring ang tunay na salarin ay isa sa mga taong mukhang walang malay. Sa gabi, hindi maintindihan ng kaibigan ni Yoon Jae-hoon kung bakit siya malungkot. Sa loob ng ilang araw, masaya si No Da-hyun at magkaugnay ang kanilang mga damdamin, kaya bakit nakasimangot pa rin si Yoon Jae-hoon. Tumingin si Yoon Jae-hoon sa silid-tulugan ni No Da-hyun sa kabilang kalye. Ang tanging paliwanag ay nagpapanggap lang si No Da-hyun sa harap ng iba. Samantala, upang protektahan ang sarili, nag-aaral si No Da-hyun gabi-gabi ng self-defense para sa mga kababaihan. Naging mas malamig din ang pakikitungo ni No Da-hyun kay Yoon Jae-hoon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit si Yoon Jae-hoon ang nagtakda ng hangganan kay No Da-hyun, subalit nang makita niyang mas lumalayo ang pakikitungo ng huli, nakaramdam siya ng kalungkutan. Lumabas si Yoon Jae-hoon sa kanyang pag-iisip at bigla niyang nakita ang dalawang peking ngiti ng ina at lola ni No Da-hyun. Mula nang malaman nilang hawak ni Yoon Jae-hoon si No Da-hyun, nagtiis ang dalawang matanda sa kahihiyan upang mapalapit kay Yoon Jae-hoon. Nang araw na iyon, bumisita ang babaeng pulis at ang kanyang junior sa ospital upang dalawin ang lalaking binugbog. Tinanong nila kung naaalala niya ang hitsura ng salarin. Siyempre, hindi naglakas loob ang lalaki na ituro ang junior dahil hindi maniniwala ang lahat at maaari pa siyang paghigantihan. Sa kabilang banda, magkasamang namimili sina Yoon Jae-hoon at No Da-hyun. Hindi napigilan ni Yoon Jae-hoon ang sabihin kay No Da-hyun na huwag siyang maging malamig sa kanya dahil pati ang trabaho ay nagiging napakabigat. Diretsong tumanggi si No Da-hyun, sinabi niyang hindi niya kailangan ang simpatya ni Yoon Jae-hoon. Sa sandaling iyon, isang kotse ang mabilis na lumapit mula sa likuran. Nagmamadaling hinila ni No Da-hyun si Yoon Jae-hoon sa gilid ng kalsada. Siguro dahil sa kakapagsanay niya ng self-defense, kamakailan, itinulak niya si Yoon Jae-hoon ng diretso sa isang tindahan sa tabing daan at bumagsak ito sa lupa. Dahil dito, naramdaman ni Yoon Jae-hoon na tabla na sila. Mula ngayon, wag na siyang maging malamig sa kanya dahil pakiramdam niya ay iniiwasan siya. Pagbalik ni Yoon Jae-hoon sa restaurant, ang tiyahin na sumusubaybay sa kanya ay nagtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Si Yoon Chil-ho, ang ama ni Yoon Jae-hoon, ay isang doktor na dating nakatira dito. Tama ba? Matapos marinig ang pag-amin ni Yoon Jae-hoon, seryosong pumasok ang tiyahin sa restaurant ni No Da-hyun. Sinabi niya sa mga kababaihan na tumatawa na ang binatang iyon ay anak ng pamilyang may nawawalang anak. Agad na tumigil ang tawanan. Bumaling ang matandang bruha sa tabi at sinabing may mangyayaring malaking gulo at maaaring may kinalaman ito sa ilang buhay. Mabilis na kumalat ang pagkakakilanlan ni Yoon Jae-hoon sa buong kapitbahayan. Naging seryoso ang mukha ng lahat, parang madilim na ulap bago ang bagyo. Dahil sa pagdating ni Yoon Jae-hoon, sinimulan muling suriin ng mga pulis ang kaso ng pagkawala ng kanyang kapatid. Noong taong iyon, bago nawala ang kanyang kapatid, may nakakita sa guro ng piano nito na huminto sa harap niya. Siya ang huling nakasalamuhan ng bata. Agad na tinanong ng pulis ang guro, ngunit wala itong sinabi. Bagaman walang ebidensya para idiin siya, lihim na inisip ng mga kapitbahay na sinaktan niya ang kapatid. Dahil dito, nawala sa kanya ang dating buhay niya at naging isang mabahong palaboy. Sa kasalukuyan, habang nagtatapo ng basura si Yoon Jae-hoon, nakita niya ang walang tirahang lalaki. Humingi ng paumanhin ang lalaki kay Yoon Jae-hoon. Sinabi niya na kung dinala lang sana niya ang bata noong araw na iyon,
malamang ay maiiwasan niya ang kamatayan. Kalmadong tinanong ni Yoon Jae-hoon kung ano ang nangyari pagkatapos. Umiling ang walang tirahan na lalaki. Ang tanging alam niya ay ang kanyang sarili ang tanging pag-asa ng batang iyon, ngunit ayaw marinig ni Yoon Jae-hoon ang emosyonal na mga salitang ito. Galit niyang itinulak ang walang tirahan na lalaki sa pader at sumigaw. Ano ang nangyari pagkatapos? Sa sandaling iyon, lumitaw ang kanyang junior at sinabihan ang walang tirahan na lalaki na umalis at binalaan si Yoon Jae-hoon na ang lihim na paghihiganti ay labag sa batas. Ngunit hindi natakot si Yoon Jae-hoon dahil alam niya na binugbog ng junior ang lalaki noong gabing iyon. Kaya't nagpanggap ang junior na walang alam nang banggitin niya ang bagay na ito. Sa restaurant, umiyak ang ate ni Lee Jin-jun matapos marinig ang tungkol sa nawawalang kapatid. At ang tanging alaala ni No Da-hyun sa kapatid ay ang mga maliliit na piraso ng alaala noong bata pa siya. Ang kakaiba ay, paano na ang isang taong lumaki sa kapitbahayan tulad ni No Da-hyun ay walang naaalala tungkol sa kasong ito. Nang makita ang pag-aalinlangan ni No Da-hyun, hindi naglakas loob ang kanyang ina at lola na magsalita na para bang ayaw nilang pag-usapan pa ang kaso ng pagkawala sa kanya. Kinabukasan, pumunta ang isang katrabaho ni No Da-hyun sa tindahan para magdala ng mga dokumento sa trabaho. Hindi sinasadyang nakita ng katrabaho ang ate ni Lee Jin-jun sa labas at natanto niyang pamilya ito ni Lee Jin-jun. Sinabi ng katrabaho ang bagay na ito sa ina at lola ni No Da-hyun. Agad na naunawaan ng dalawa na ang pamilya ng biktima ay dumating sa kapitbahayan upang maghanap. Sa kabilang banda, nakatanggap si Yoon Jae-hoon ng tawag mula sa kanyang ina na nagsasabing nakita niya ang kanyang kapatid. Alam ni Yoon Jae-hoon na inaatake na naman siya ng sakit, kaya't kinailangan niyang agad na iuwi ang kanyang ina. Nagboluntaryo din si No Da-hyun na tumulong. Hinanap ng dalawa ang ina ni Yoon Jae-hoon sa gitna ng mataong kalye. Sa wakas, nakita nila ito sa isang sulok ng mall. Nang makita siya ng ina ni Yoon Jae-hoon, sinimulan niya itong pagalitan. Sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Naakit nito ang mga tao na manood. Ngunit tila nasanay na si Yoon Jae-hoon sa galit ng kanyang ina. Tahimik siyang nagtiis at inalalayan ang kanyang ina na umalis. Mula sa malayo, nakita ni No Da-hyun ang eksena at naramdaman niya na ito ay napakawin. Nagpasya siyang gamitin ang parehong paraan na ginamit ni Yoon Jae-hoon para aliwin siya noon, pumunta sa restaurant at maghanda ng hapunan para sa kanya. Nagmamadaling umalis si No Da-hyun, ngunit hindi niya napansin na may bagong mensahe na natanggap ang computer sa kanyang silid. Ito ay isang pagbati mula sa account ni Lee Jin-jun. Sa tulong ni Yoon Jae-hoon, natapos ni No Da-hyun ang hapunan. Habang kumakain, biglang umiyak si No Da-hyun. Naawa siya kay Yoon Jae-hoon. Ang pagkawala ng kanyang kapatid ay malinaw na hindi niya kasalanan. Sinubukan siyang aliwin ni Yoon Jae-hoon, ngunit hindi niya namalayan na tumutulo na rin ang kanyang mga luha. Sa huli, dahil sa emosyon ni No Da-hyun, biglang lumabas ang mga sama ng loob na nakabaon sa kanya sa loob ng maraming taon. Malakas na umiyak si Yoon Jae-hoon, ngunit naantala ito ng tawag mula sa ina ni No Da-hyun. Nang sinagot niya ang tawag, bumalik si Yoon Jae-hoon sa normal. Pagkatapos, sinabi niya kay No Da-hyun na hindi siya umiyak dahil sa kalungkutan, kundi dahil naapektuhan siya ng emosyon ni No Da-hyun. Kung ganoon nga, sinabi ni No Da-hyun kay Yoon Jae-hoon na hulaan kung ano ang iniisip niya. Wala siyang pakialam sa telepathy, gusto lang niya siyang biruin. Hindi niya inaasahan na habang nagkatinginan sila, biglang naramdaman ni No Da-hyun na kinikilig siya sa mukha ni Yoon Jae-hoon. Ang kilig na ito ay naipadala rin kay Yoon Jae-hoon. Pagkatapos ng almusal, masayang lumabas si No Da-hyun. Inakala niya na matapos silang magtawanan at mag-iyakan ni Yoon Jae-hoon kahapon, magiging mas malapit sila. Hindi niya inaasahan na si Yoon Jae-hoon ay magiging masama ang loob at magiging malamig sa kanya. Sinubukan ni No Da-hyun na lumapit kay Yoon Jae-hoon, ngunit malamig siyang tinanggihan nito. Sa huli, nagtatampong tinanong ni No Da-hyun si Yoon Jae-hoon kung galit pa rin siya sa nangyari noon. Binaba ni Yoon Jae-hoon ang kanyang ginagawa at sinabing hindi siya pumunta doon para magkaroon ng mga kaibigan at hindi rin siya makikipagkaibigan kahit kanino sa hinaharap. Nagsimulang turuan siya ni No Da-hyun. Sabi niya, hindi rin siya nagtatrabaho ng husto para magkaroon ng mga kaibigan. Basta't nagtatrabaho kayong magkasama, natural lang na maging magkaibigan kayo. Ang ugnayan ng mga tao ay natural na nangyayari, tulad ng kung minsan ay lalabas ka at makikita mo ang taong gusto mo. Pagkasabi nito, napagtanto ni No Da-hyun na may mali. Tila nasabi niya na gusto niya si Yoon Jae-hoon. Alam ni Yoon Jae-hoon ang iniisip ni No Da-hyun, ngunit ngayon ay hindi ang tamang panahon para pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Gusto niyang mahanap ang salarin na nanakit sa kanyang kapatid. Ngunit si Yoon Jae-hoon ay nakaramdam ng pag-aalala at takot. Ang pagiging buhay pa ni Lee Jin-jun ay isang banta rin kay No Da-hyun. Subalit naramdaman ni Yoon Jae-hoon na dapat siyang magtakda ng hangganan kay No Da-hyun. Ang pakiramdam na kontrolado ng kanyang emosyon ay hindi kaaya-aya. Ang hindi niya makayanan ay ang kilig na nararamdaman ni No Da-hyun sa tuwing nagkikita sila. Kung hindi niya makokontrol ang damdamin na ito, madaling malito at isipin na ito ay pagmamahal na mula sa magkabilang panig. Pumunta si Yoon Jae-hoon at ang kanyang kaibigan sa palengke para mamili. Habang dumadaan sila sa gitna ng maraming tao, ang mga babae na kadalasang pumupuri kay Yoon Jae-hoon sa tuwing nakikita siya ay naging masungit matapos nilang malaman na siya ay anak ng pamilyang nawalan ng anak. Ganoon din ang mga dating kakilala sa palengke. Tanging ang masigasig na pulis ang lumapit para yakapin si Yoon Jae-hoon. Sinabi niya na siya ang umaresto sa guro ng piano noong taong iyon. Sa sandaling iyon, nakatanggap ang pulis ng abiso na nawawala ang isang batang babaeng nakasuot ng pulang damit at may dalang pink na backpack. Bago siya umalis,
pulis, hindi nakalimutan ng pulis na biruin si Yoon Jae-hoon na ang pinagmulan ng trahedya ay ang mga magulang o paaralan na hindi nag-aalaga ng mabuti sa kanilang mga anak. Hindi nalungkot si Yoon Jae-hoon sa mga salita ng pulis. Naalala niya ang abiso at nagpaalam sa kanyang kaibigan bago tumakbo sa buong kapitbahayan para hanapin ang bata. Tila ang tanging paraan para matapos ang pagkakasala sa kanyang kapatid ay ang makita ang batang babae. Sa huli, natagpuan din ni Yoon Jae-hoon ang batang babae sa tabi ng isang manggagawa. Agad niyang niyakap ang batang babae. Ang anino ng kanyang kapatid ay lumitaw sa kanyang harapan. Tinanong siya ng bata, bakit hindi mo ako mahanap noon tulad ngayon? Ang pagkasabik sa kanyang puso ay agad na pinalitan ng pakiramdam ng pagkakasala. Sinubukan niyang kumalma, hinawakan ang kamay ng bata at naghanda na pumunta sa istasyon ng pulis. Nagpaalam si Yoon Jae-hoon sa manggagawa, ngunit walang sinabi ang huli. Tumingin ito sa yogurt sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay naging kakaiba. Pagkatapos ng trabaho, sabay na umuwi ang ate ni Lee Jin-jun at si Yoon Jae-hoon. Patuloy na nagpaparinig ang ate ni Lee Jin-jun upang alamin ang sitwasyon ni No Da-hyun. Nagde-date ba kayo ni No Da-hyun? Agad itong tinanggihan ni Yoon Jae-hoon. Sa sandaling ito, pareho silang naakit sa gihi sa gilid ng kalsada dahil nagbabalita ang media tungkol sa pagkakatuklas ng isang di kilalang bangkay sa kagubatan. Ninerbiyos ang ate ni Lee Jin-jun at si Yoon Jae-hoon, natatakot na ang bangkay ay si Lee Jin-jun. Buti na lang at babae ang bangkay na natagpuan. Ngunit ang pangyayaring ito ay nagpasidhi sa pagnanais ng ate ni Lee Jin-jun na mahanap si Lee Jin-jun. Nagpaalam siya kay Yoon Jae-hoon at bumalik upang subaybayan si No Da-hyun. Pag-uwi ni No Da-hyun, sa wakas ay natuklasan din niya ang mensahe na ipinadala sa kanya. Pagkatapos niyang i-click at basahin, nakita niya ang mensahe mula kay Lee Jin-jun. Sinabi ni Lee Jin-jun kay No Da-hyun na sinusubaybayan niya ito malapit sa kanyang bahay at handa na siyang ayusin ang mga kaibigan at pamilya nito. Sa ngayon, nagpapagaling si Lee Jin-jun sa ospital at naghihintay ng araw na makita niya si No Da-hyun. Sa sandaling ito, natuklasan ni No Da-hyun na parehong ang kanyang ina at lola ay wala sa bahay. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Tumalon ang kanyang fear index. Naramdaman din ni Yoon Jae-hoon ang damdaming ito, kaya't nagmadali siyang pumunta kay No Da-hyun. Sinabi ni No Da-hyun na nagpadala sa kanya si Lee Jin-jun ng mensahe. Pagkatapos ay hinanap nilang dalawa ang kanyang ina at lola sa buong kalye. Sa huli, nakita nila ang isang kotse ng pulis na nakaparada sa gilid ng kalsada. Pinagalitan ng pulis ang dalawa dahil naglalakad sila sa gabi na may dalang matatalim na bagay. Bumalik ang lahat sa tindahan. Nang malaman ng ina at lola ni No Da-hyun na buhay pa si Lee Jin-jun, ngumiti sila habang umiiyak. Masaya sila para kay No Da-hyun na wala na siyang label na isang mamamatay tao. Pagsapit ng gabi, nakaramdam muli si Yoon Jae-hoon ng pagkabalisa at takot. Alam niyang may nangyaring masama kay No Da-hyun. Pinili ni Yoon Jae-hoon na baliwalain ang nararamdaman niya, ngunit ang pagbabago sa emosyon ay masyadong malakas kaya hindi niya ito nagawang gawin. Sa huli, tinawagan niya si No Da-hyun at inanyayahan siyang pumunta sa restaurant upang gumawa ng pickled cucumber upang mapawi ang kaba sa kanyang puso. Pagkalabas ni No Da-hyun, nakita niya ang ate ni Lee Jin-jun na naghihintay sa labas. Kung buhay pa rin si Lee Jin-jun, hindi na kailangan pang magtago ni No Da-hyun. Sumang-ayon siyang umupo at makipag-usap sa ate ni Lee Jin-jun at sinabi sa kanya na buhay pa si Lee Jin-jun. Naghihintay si No Da-hyun na bumalik si Lee Jin-jun at gusto niya ring sabihin sa ate ni Lee Jin-jun ang isa pang bagay na dapat niyang malaman ang tunay na pagkatao ni Lee Jin-jun. Sa parehong oras, pumasok si Lee Jin-jun sa restaurant upang makipagkita kay Yoon Jae-hoon. Sa una, hindi siya nakilala ni Yoon Jae-hoon. Naramdaman lang ni Yoon Jae-hoon na hindi siya komportable sa taong ito. Hanggang sa umalis si Lee Jin-jun, pinagsama ni Yoon Jae-hoon ang balita na malapit na siyang bumalik at ang kanyang deklarasyon na ang kanyang kasintahan ay nakatira sa tapat. Sa wakas, nakumpirma ni Yoon Jae-hoon na siya si Lee Jin-jun. Agad na tinawagan ni Yoon Jae-hoon si No Da-hyun upang bigyan siya ng babala, ngunit huli na. Lihim na lumitaw si Lee Jin-jun sa harap ni No Da-hyun. Natakot si No Da-hyun at nanlaki ang kanyang mga mata. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Unti-unting lumapit si Lee Jin-jun. Ang kanyang wika at saloobin ay kasing baliw pa rin ng dati. Sa tingin niya ay nagde-date pa rin sila ni No Da-hyun. Inaasahan niya na hihingi ng paumanhin si No Da-hyun sa pagiging malapit na pumatay sa kanya. Pinigilan ni No Da-hyun ang kanyang takot at sinabi na hindi siya hihingi ng paumanhin. Nag-aalala pa nga siya na hindi niya tinapos ang basura na iyon. Kahit ganoon, hindi nagalit si Lee Jin-jun. Sa halip, sinabi niya kay No Da-hyun na ang una nilang pagkikita ay hindi sa kumpanya, kundi sa eskinita na ito. Sinamantala ni No Da-hyun ang pagkakataon upang itulak si Lee Jin-jun at tumakas. Sa kabilang dulo ng eskinita, tumakbo si Yoon Jae-hoon at niyakap si No Da-hyun. Matapos takasan si Lee Jin-jun, nagalit si Yoon Jae-hoon kay No Da-hyun. Sinabi niya na hindi siya dapat pumunta at makipagkita sa ate ni Lee Jin-jun ng mag-isa at inilagay ang kanyang sarili sa panganib. Hindi maiwasang isipin ni Yoon Jae-hoon kung ano ang mangyayari kung huli siyang dumating. Bagaman pinagalitan, naramdaman pa rin ni No Da-hyun ang pag-aalala ni Yoon Jae-hoon para sa kanya. Hindi nakatulog ang lahat sa gabing iyon, kasama na ang magkapatid na Lee Jin-jun. Lahat sila ay may planong gawin sa tao sa kanilang isip. Ang target ng pamilya ni No Da-hyun ay si Lee Jin-jun at ang target ni Lee Jin-jun ay si Yoon Jae-hoon. Kinabukasan, maagang maaga, nag-jogging ang buong pamilya ni No Da-hyun. Nag-ingat sila sa mga lalaking lumalapit sa kanila. Nag-ehersisyo din si Yoon Jae-hoon ng husto sa gifig bilang paghahanda sa pakikipagharap kay Lee Jin-jun. Sa kabilang banda, lumitaw ang isang taxi sa tabi ng kalsada.
kalsada. Matagal nang naghihintay ang driver dito. Sa wakas, nakita niya si Yoon Jae-hoon na papasok sa trabaho. Huminga siya ng malalim, ngunit hindi pa rin niya maitago ang kaba at takot sa kanyang puso. Pinilit siya ni Lee Jin-jun na banggain si Yoon Jae-hoon tulad ng ginawa niya sa kanya noon. Ang dahilan kung bakit binantaan ang driver ay dahil nang gabing iyon, lasing siyang nagmamaneho at nabangga ang isang tao. Ang taong ito ay si Lee Jin-jun na nakatakas mula sa refrigerator. Sa sandaling iyon, natakot ang driver. Akala niya ay patay na si Lee Jin-jun, kaya dinala niya ito sa kagubatan sa likod ng bundok at naghukay ng hukay upang takpan ang bangkay at itago ang kanyang krimen. Hindi niya inaasahan na habang naghukay siya, nagising si Lee Jin-jun at dinala sa ospital. Mula noon, ang pagmamaneho ng lasing ng driver, ang pagbangga sa isang tao, at ang nabigong pagpatay ay naging kahinaan niya sa kamay ni Lee Jin-jun na nagpilit sa driver na sumunod sa kanyang utos. Sa sandaling ito, malapit na si Yoon Jae-hoon sa restaurant. Sa kaba, piniga ng driver ang gas at sumugod patungo kay Yoon Jae-hoon. Nang malaman ng mga kapitbahay ang tungkol sa aksidente ng gwapong chef, kaagad silang tumakbo sa restaurant. Mas nag-alala si No Da-hyun at agad na hinanap si Yoon Jae-hoon. Sa sandaling ito, blanko ang mga mata ni Yoon Jae-hoon na para bang nakaranas siya ng matinding pagkabigla. Kaya pala, hindi binangga ng driver si Yoon Jae-hoon kundi ang pinto ng restaurant ni No Da-hyun. Sinabi ng junior na pulis na nakita niya ang lahat ng nangyari sa pamamagitan ng bintana. Balak ng driver na banggain si Yoon Jae-hoon, ngunit nagbago ang isip niya, kaya't ipinasok niya ang kotse sa tapat na tindahan. Sa gabi, pumasok si Lee Jin-jun sa tindahan. Sinadya niyang ipakita ang kanyang mukha at tinanong kung may namatay sa loob. Sa una, naramdaman lang ng ina at lola ni No Da-hyun na ito ay kakaiba, ngunit di nagtagal. Napagtanto nila na siya ang lalaking gumugulo kay No Da-hyun. Nagkunwari ang ina ni No Da-hyun na inimbitahan siyang kumain sa restaurant. Habang kumakain si Lee Jin-jun, biglang naglabas ng baraha ang ina ni No Da-hyun. Gayunpaman, umiti lang si Lee Jin-jun at hindi inamin ang kanyang masamang ginawa kay No Da-hyun. Nang banggitin ang tungkol sa paglagay sa kanya sa refrigerator, biglang tumigil si Lee Jin-jun sa pagtawa. Galit niyang tinanong ang ina ni No Da-hyun kung sino ang naglagay sa kanya doon. Kinagat ng ina ni No Da-hyun ang kanyang mga ngipin at umamin na siya iyon. Tahimik na kinuha ang isang martilyo sa ilalim ng mesa. Sa sandaling ito, ang lola ay kalmadong naghiwa ng gulay gamit ang kutsilyo at sinabing kung alam lang niya na buhay pa si Lee Jin-jun, siguradong sisikmuraan niya ito. Ang kapaligiran ay napuno ng nakamamatay na aura. Dalawa silang may hawak na kutsilyo at martilyo na nakatutok kay Lee Jin-jun. At si Lee Jin-jun ay kumuha ng bakal na tubo mula sa kanyang baywang. Sa sandaling ito, biglang pumasok si Yoon Jae-hoon sa tindahan at binalaan si Lee Jin-jun. Alam niyang sinadya ang banggaan sa araw na iyon. Maaari siyang kasuhan ni Yoon Jae-hoon at ikulong. Sandaling nag-isip si Lee Jin-jun at tumayo upang umalis. Bago siya umalis, sinadya niyang tanungin ang pangalan ni Yoon Jae-hoon. Sinabi niya sa kanya na huwag maging mayabang. Hindi pa malinaw kung sino ang magtatanggal kanino. Pauwi na siya nang biglang maalala ni Lee Jin-jun ang pangalang Yoon Jae-hoon na siya ang batang lalaki sa kapitbahayan noong araw na iyon. Sa hating gabi, nagising si No Da-hyun mula sa bangungot. Nakita niya si Yoon Jae-hoon sa tapat, gising din at umiinom ng tsaa sa terrace. Agad na kinawayan siya ni No Da-hyun at kinuha ang kanyang telepono upang magpadala sa kanya ng mensahe. Nag-aanyaya na magkita sa restaurant. Inakala ni No Da-hyun na makakain siya ng masarap na pagkain na luto ni Yoon Jae-hoon. Hindi niya inaasahan na mapipilitan siyang magtrabaho buong gabi. Nagkaroon lamang sila ng kaunting oras upang magpahinga pagkatapos ng pagsikat ng araw. Tinanong ni No Da-hyun si Yoon Jae-hoon kung bakit gusto niyang maging chef. Sinabi ni Yoon Jae-hoon na matapos mamatay ang kanyang kapatid, hindi na pinansin ng kanyang ina ang pagkain. Upang pakainin ang kanyang ina, nagsimula si Yoon Jae-hoon na mag-aral magluto at unti-unting nahilig sa pagluluto. Pagkatapos magsalita, binuksan ni Yoon Jae-hoon ang kalan upang maghanda ng almusal. Naupo si No Da-hyun sa gilid at nakatulog dahil sa sobrang antok. Tahimik na tiningnan ni Yoon Jae-hoon ang mukha ni No Da-hyun. Bigla siyang nakaramdam ng mabilis na pagtibok ng puso. Medyo nagulat din si Yoon Jae-hoon. Ang kilig na ito ay tila nanggagaling mismo sa kanya at hindi ito epekto ng emosyon ni No Da-hyun. Pagkatapos, humingi ng paumanhin ang driver kay Yoon Jae-hoon tungkol sa banggaan. Dahil sa pagtatanong ni Yoon Jae-hoon, sa wakas ay sinabi ng driver ang kanyang kahinaan sa kamay ni Lee Jin-jun. Nalaman ni Yoon Jae-hoon na napilitan lang ang driver, kaya hindi na niya ito sinundan pa. Nang gabing iyon, nagkaroon muli ng bangungot si No Da-hyun. Napanaginipan niyang sinira ni Lee Jin-jun ang mga kamera sa kapitbahayan at pinatay si Yoon Jae-hoon. Natakot si No Da-hyun na magkatotoo ang kanyang panaginip, kaya't pumunta siya sa istasyon ng pulis. Umaasa siyang makamit ang kaligtasan ni Yoon Jae-hoon sa pamamagitan ng pag-amin sa kanyang krimen. Sa sandaling ito, nakita ng driver si No Da-hyun sa istasyon ng pulis. Agad niya itong hinila at tinanong kung nagsumbong siya tungkol sa kanya. Walang kaalam-alam si No Da-hyun. Nang marinig niya ang pag-amin ng driver, nalaman niyang alam na ni Yoon Jae-hoon na sinadya ni Lee Jin-jun ang banggaan. Ibig sabihin, malapit na ang panganib kay Yoon Jae-hoon, ngunit wala siyang alam. Napakakomplikado ng pakiramdam ni No Da-hyun. Ayaw niyang mapanganib si Yoon Jae-hoon dahil sa kanya. Bago mag-out, sinabi ni No Da-hyun kay Yoon Jae-hoon na putulin na ang kanilang ugnayan. Mula ngayon, wag na silang manghimasok sa buhay ng isa't isa. Inamin ni No Da-hyun na gusto niya si Yoon Jae-hoon, kaya hindi niya hahayaan na
na masaktan ito dahil sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, ipinadala ni No Da-hyun ang listahan ng mga krimen ni Lee Jin-jun sa ate ni Lee Jin-jun. Pagkatapos ay inimbestigahan niya ang background ni Lee Jin-jun, umaasang makahanap ng mga pahiwati. Pauwi na siya nang tinawagan siya ni Lee Jin-jun habang nakatayo sa tabi ng kalsada. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot si No Da-hyun. Sa halip, lumapit siya kay Lee Jin-jun at binalaan siya na kung gagawin niyang saktan ang kanyang mga mahal sa buhay, papatayin siya ni No Da-hyun kahit na mamatay pa siya. Nabigla si Lee Jin-jun sa saloobin ni No Da-hyun, ngunit iniisip pa rin niya na kasalanan ito ni Yoon Jae-hoon. Pagkatapos magsalita, pumunta si No Da-hyun sa istasyon ng pulis para umamin sa kanyang krimen. Ngunit sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa ate ni Lee Jin-jun, kaya nagmamadali siyang umalis. Nakita ng babaeng pulis at ng kanyang junior na umalis si No Da-hyun, kaya't nagduda sila at sinundan siya. Tumakbo si Yoon Jae-hoon pabalik sa restaurant. Sumunod din ang ate ni Lee Jin-jun at si Lee Jin-jun. Sa sandaling ito, biglang kinuha ng ate ni Lee Jin-jun ang kutsilyo at itinutok kay Lee Jin-jun. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Nang tiningnan niya ang mga mata ng ate ni Lee Jin-jun, walang bakas ng pagkasabik sa muling pagkikita, tanging galit lamang. Kaya pala, hindi si Lee Jin-jun ang kapatid ng ate ni Lee Jin-jun. Hindi nagtagal matapos makipag-date sa kanyang kaisa-isang kapatid na babae, nawala ito. Nang nagulat siya sa pulis at naghinala kay Lee Jin-jun, natuklasan niya na aktibong hinahanap din ni Lee Jin-jun ang kanyang kapatid. Minsan, naisip niyang mali siya sa paghinala sa isang mabuting tao. Ngunit pagkatapos niyang umalis sa istasyon ng pulis, kusang sinabi ni Lee Jin-jun sa kanya na huwag nang maghanap. Hindi na babalik ang iyong kapatid. Nabigla ang ate ni Lee Jin-jun at natanto na hindi siya nagkamali sa kanyang hinala. Tiyak na sinaktan ni Lee Jin-jun ang kanyang kapatid. Mula noon, nawala si Lee Jin-jun. Hinanap siya ng kanyang ate sa lahat ng dako. Sa huli, natuklasan niya ang balita tungkol kay Lee Jin-jun at ang kanyang kasintahan, si No Da-hyun, sa social media. Gamit ang pahiwatig, natagpuan ng ate ni Lee Jin-jun si No Da-hyun. Nang itinapon ni No Da-hyun ang regalo mula kay Lee Jin-jun, binuksan ito ng kanyang ate at nakita ang scarf ng kanyang kapatid. Nasaktan ang ate ni Lee Jin-jun, hinawakan ang scarf at nangakong papatayin si Lee Jin-jun. Bumalik ang oras sa kasalukuyan. Naiwasan ni Lee Jin-jun ang atake ng kanyang ate at itinulak siya. Sa sandaling ito, kumilos si Yoon Jae-hoon at mahigpit na hinawakan ang braso ni Lee Jin-jun. Narinig ng lola ni No Da-hyun ang ingay sa restaurant, kaya't pumasok siya kasama ang kanyang ina at sumali sa labanan. Sa mahalagang sandali, dumating ang babaeng pulis at ang kanyang junior upang pigilan ang pangyayaring ito. Bago umalis, nagkatinginan si Lee Jin-jun at ang junior. Nang umalis ang kotse ng pulis, muling nakita ng junior si Lee Jin-jun. Tila magkakilala na sila dati. Dinala ni No Da-hyun ang ate ni Lee Jin-jun sa kanyang bahay upang magpahinga, umaasa na mahanap niya ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Hindi niya inaasahan na biglang umiyak ang ate ni Lee Jin-jun dahil nahanap na niya ang kanyang kapatid. Kaya pala, nang gabing iyon, pauwi na sila ng ate ni Lee Jin-jun at ni Yoon Jae-hoon. Nakita nila ang balita tungkol sa isang bangkay na natagpuan sa bundok. Ang bangkay na iyon ay ang kanyang kapatid. Niyakap ni No Da-hyun ang ate ni Lee Jin-jun habang umiiyak at patuloy na inaaliw siya. Naramdaman ni Yoon Jae-hoon ang kalungkutan ni No Da-hyun at nagsimula ring umiyak. Pagkatapos matulog ang ate ni Lee Jin-jun, pumunta si No Da-hyun sa tindahan para maglinis ng kalat at nakita niyang tapos na maglinis sina Yoon Jae-hoon at ang kanyang kaibigan. Paglingon niya, nakita niya si Yoon Jae-hoon na nakatayo sa likod niya. Naalala ni No Da-hyun ang kanyang mga nakaraang kilos kay Yoon Jae-hoon. Ang kanyang pag-amin, kilig at pag-asa ay naging nakakatawa dahil ang lahat ng ito ay mga salik na naglalagay kay Yoon Jae-hoon sa panganib. Sinabi ni No Da-hyun na magbibitiw na siya bukas at formal na makikipaghiwalay kay Yoon Jae-hoon. Ngayon, ang ate ni Lee Jin-jun ay nagbitiw na rin sa trabaho dahil hindi niya mapigilan ang pagnanais na patayin si Lee Jin-jun. Kung gagawin niya ito sa restaurant, magdudulot ito ng problema kay Yoon Jae-hoon. Nakita ito ni No Da-hyun at tinanggihan din niya ang alo, ngunit hindi niya inaasahan na tatanggihan din siya ni Yoon Jae-hoon. Kinuha ni Yoon Jae-hoon ang kontrata ng trabaho at kinausap sila. Sinabihan silang dapat nilang sundin ang kontrata dahil pinirmahan nila iyon. Nang matapos ang trabaho sa araw na iyon, kaagad na umalis si No Da-hyun sa restaurant. Narinig ni Yoon Jae-hoon na lumabas si No Da-hyun kasama ang isang babae at hindi niya maiwasang mag-alala ng kaunti. Nanatili siya sa tindahan, naghihintay na ligtas na makabalik si No Da-hyun. Nagtagal si Yoon Jae-hoon bago sa wakas ay nagpakita si No Da-hyun. Nang oras na iyon bumaba ang mabigat na bato sa kanyang puso. Bagaman labis siyang nag-alala, nang magsalita siya, nagsimula na naman siyang mangaral. Nagulat si No Da-hyun na pinangaralan at labis siyang hindi nasisiyahan. Naramdaman niya na si Yoon Jae-hoon ay napakakaiba. Sinabi niya na puputulin niya ang relasyon sa kanya, ngunit bakit pa rin siya lumalapit? Nahulog na ba siya sa pag-ibig sa kanya? Ito ay isang simpleng pang-aasar lang mula kay No Da-hyun, ngunit hindi inaasahan. Sandaling nag-atubili si Yoon Jae-hoon at seryosong sumagot, marahil ay ganoon. Kinabukasan, huli nang nagising si No Da-hyun at nagmamadaling tumakbo patungo sa restaurant. Hindi inaasahan, bigla siyang natisod sa daan at bumagsak sa mga braso ng isang junior. Nakatitig si Yoon Jae-hoon mula sa loob ng tindahan, nagliliyab ang galit sa kanyang mga mata. Pagkatapos, mayabang niya itong pinuna na si No Da-hyun ay nahuli ng 3 minuto, tila isang kasintahan na nagsiselo sa ibang tao. Tinawagan ng kanyang ate si No Da-hyun, sinabihan siyang tingnan ang account ni Lee Jin-jun. Nang i-click ni No Da-hyun ito, naramdaman niya ang pangingilabot sa kanyang balat. Ang lahat na nilalaman ay tungkol sa kanya. Naalala ni No Da-hyun ang araw na nakilala niya si Lee Jin-jun, nagpapahiwatig din siya noon. Hindi sa trabaho ang una nilang pagkikita, kundi sa kapitbahayan na ito. Tila may naalala si No Da-hyun at agad na tinawagan si Yoon Jae-hoon. Sinabi ni No Da-hyun kay Yoon
Jae-hoon na pinaghihinalaan niya na si Lee Jin-jun ay nanirahan din sa kapitbahayan noong bata pa siya at posibleng nakalaro rin nila. May naisip na pahiwatig si Yoon Jae-hoon at dinala si No Da-hyun sa kanyang bahay. Sinabi niya sa kanyang maghintay sa sala habang hahanapin niya ang isang bagay. Hindi sinasadyang pumasok si No Da-hyun sa silid ng kapatid na babae. Nang makita niya ang larawan nila noong bata pa sa kabinet, bigla niyang naalala ang nangyari sa kanyang kapatid na babae. Ang mga alaala ay bahagyang pira-piraso na naging dahilan upang mahilo si No Da-hyun. Sa sandaling iyon, lumapit si Yoon Jae-hoon. Matapos makita ang notification sa kanyang telepono, ang kanyang mukha ay naging seryosong-seryoso. Hindi gaanong nagpaliwanag si Yoon Jae-hoon, sinabihan lang niya siyang bumalik muna sa restaurant. Sumakay muli ng kotse si Yoon Jae-hoon, ngunit hindi alam kung saan siya pupunta. Sa parke, nagkita na si Lee Jin-jun at ang junior. Tinawag ni Lee Jin-jun ang junior na anak ng mamamatay tao. Nalaman na ang junior ay ang anak ng guro ng musika at kasalukuyang nagtatago sa kapitbahayan. Naramdaman ni Lee Jin-jun na labis na kinamumuhian ng junior si Yoon Jae-hoon, kaya gusto niyang makipagtulungan sa kanya. Hindi inaasahang, hindi nakinig ang junior sa pakiusap. Sa sandaling ito, dumating din si Yoon Jae-hoon sa eksena. Tiningnan ni No Da-hyun ang photo album at nang makita niya si Yoon Jae-hoon noong bata pa, bigla niya itong naalala. Siya ang lalaki na laging tumutulong sa kanya tuwing siya ay kinukutya. Nang isipin niya ito, inakala ni No Da-hyun na si Yoon Jae-hoon ay tiyak na hinanap si Lee Jin-jun, kaya agad siyang lumabas. Nang dumating siya sa parke, katatapos lang mag-away ni Yoon Jae-hoon at Lee Jin-jun. Dahil nagpadala ng mensahe si Lee Jin-jun kay Yoon Jae-hoon, sinasabing alam niya ang taong dumukot sa kanyang kapatid na babae noong taong iyon. Kailangan lang lumuhod ni Yoon Jae-hoon at magmakaawa at sasabihin niya ang katotohanan. Tahimik na lumapit si No Da-hyun sa tatlong lalaki. Sa sandaling ito, ang imahe ng kanilang kabataan ay dumaan sa bawat isa sa kanila. Anong magiging relasyon ng apat na bata na nagtatago ng sikreto tungkol sa pagkamatay ng kapatid na babae? Tinanong ni Lee Jin-jun si No Da-hyun kung naaalala niya siya. Patuloy pa rin itong itinanggi ni No Da-hyun. Lumapit si Lee Jin-jun sa tabi niya at bumulong, pagkatapos ay ngumiti at umalis. Sigurado siya na sa lalong madaling panahon, ang mga taong ito ay luluhod at magmamakaawa sa kanya upang sabihin ang katotohanan. Ang mga sinabi ni Lee Jin-jun ngayong gabi ay hindi mapakali kina Yoon Jae-hoon at sa junior. Nang dumaan ang junior sa istasyon ng pag-recycle, naalala niya ang sinabi ni Lee Jin-jun na hindi ang guro ng musika ang tunay na salarin. Naluluha siya, gusto niyang tanungin ang guro ng musika tungkol sa katotohanan, ngunit sa huli ay hindi siya makapagsalita at dumaan lang sa tabi niya. Sinabi rin ni Yoon Jae-hoon kay No Da-hyun na sinabi ni Lee Jin-jun na nasugatan ang kanyang kapatid na babae noong araw na siya ay kinuha. Ngunit sa alaala ni Yoon Jae-hoon, hindi nasugatan ang kanyang kapatid na babae. Inaliw siya ni No Da-hyun, sinabing si Lee Jin-jun ay isang taong mahilig magyabang at hindi niya kailangang malungkot sa kanyang mga sinabi. Sa huling pangusap, hindi na sinabi ni No Da-hyun kay Yoon Jae-hoon ang binulong ni Lee Jin-jun dahil hindi naman daw ito mahalaga. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si No Da-hyun. Nakita pala niya ang sugat sa mukha ni Yoon Jae-hoon matapos silang mag-away. Labis na nalungkot si No Da-hyun na para bang ang gwapong mukha ni Yoon Jae-hoon ay kanyang sariling pag-aari. Agad niyang dinala si Yoon Jae-hoon sa restaurant para lagyan ng gamot. Habang nilalagyan ni No Da-hyun ng gamot, sinabi ni Yoon Jae-hoon na naaalala niya lahat ng kanyang mga kaibigan noong elementarya, maliban lang kay No Da-hyun. Nagalit si No Da-hyun at marahas niyang idiniin ang cotton swab sa sugat ni Yoon Jae-hoon at sinabing nasa photo album ang kanyang unang pag-ibig. Ngunit ang huling kalahati ng pangungusap ay nabubulong na lang sa kanyang sariling isip. Dahil iyon mismo si Yoon Jae-hoon. Si Yoon Jae-hoon ay medyo nagsiselos, ngunit nagkunwari pa ring walang pakialam. Sinasabing kahit na nakita ni No Da-hyun ang batang iyon na gwapo noon, marahil iba na ngayon. Naisip ni No Da-hyun na naiinggit lang si Yoon Jae-hoon sa iba, at pagkatapos niyang sabihin iyon ay ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng gamot sa kanya. Gustong itulak ni Yoon Jae-hoon si No Da-hyun na iniisip na ayos na. Biglang nasabi ni No Da-hyun na hindi pa iyon sapat, ito ang kanyang mahalagang mukha. Pagkatapos niyang sabihin iyon, yumuko silang dalawa at tumawa ng malakas. Sa sandaling ito, ang distansya sa pagitan nila ay napakalapit at ang kapaligiran ay napakaromantiko. Sa sandaling ito, ang kaibigan ay papasok sana sa restaurant, ngunit nang makita ang dalawa na naglalambingan ay natakot at umatras. Paglingon niya, nakita niya ang nanay at lola na papalapit. Agad na hinila ng kaibigan ang nanay at lola at naghanap ng dahilan para ilayo sila upang hindi maistorbo sina Yoon Jae-hoon at No Da-hyun. Agad namang nagising si No Da-hyun, mabilis na lumayo kay Yoon Jae-hoon at inayos ang medicine kit. Kinuha din ni Yoon Jae-hoon ang photo album, may iniisip siya. Hindi pa rin niya kayang baliwalain ang mga sinabi ni Lee Jin-jun. Bigla niyang naalala ang guro ng musika na minsan ay umamin sa kanya na dapat ay isinama niya ang kanyang kapatid na babae noon. Ngayon, sa pag-iisip, tila may kakaiba sa mga sinabi nito. Agad na tinawagan ni Yoon Jae-hoon ang pulis, tinanong ang tungkol sa guro ng musika. Noong gabing iyon, nagsama-sama ang mga lalaki sa istasyon ng pulisya para kumain. Dahil ang junior ang pinakabata, pinilit siya ng mga nakatatanda na magbuhos ng alak. Habang tahimik siyang nagbubuhos ng alak, tumayo si Lee Jin-jun mula sa katabing mesa.
Bago umalis, tiningnan niya ang junior ng may kahulugan. Agad na nataranta ang junior at natapon ang alak. Napansin ng ibang nakatatanda si Lee Jin-jun at tinanong kung sino siya. Sinabi ng junior na siya ang stalker na nanggugulo kay No Da-hyun. Sa sandaling ito, may nagtanong sa pulis kung bakit tinawagan siya ni Yoon Jae-hoon kanina. Sumagot ang pulis na gustong magtanong ni Yoon Jae-hoon tungkol sa guro ng musika. Nang marinig ito, agad na tumayo ang junior at humingi ng pahintulot na umalis muna. Natatakot siyang baka may gawin si Yoon Jae-hoon sa kanyang ama. Tumakbo si Yoon Jae-hoon para hanapin ang guro ng musika at tinanong kung bakit niya sinabing dapat dalhin niya ang kanyang kapatid na babae noon. Sumagot ang guro ng musika, dahil nasugatan ang bata noon at inabandona ko ang isang nasugatang estudyante na hindi dapat. Naluluha ang mga mata ni Yoon Jae-hoon. Ibig sabihin, talagang nasugatan ang kanyang kapatid na babae, ngunit hindi niya alam ito. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong ni Yoon Jae-hoon ang junior. Sinabi niya sa junior na malamang ay napagbintangan lang ang guro ng musika, ngunit naramdaman ng junior na kahit mapatunayan pa ngayon ang inosensya ng kanyang ama, wala na itong silbi. Sila mismo, si Yoon Jae-hoon at siya, ang gumawa sa kanyang ama na isang mamamatay tao. Kung talagang ginawa iyon ng kanyang ama, makakaramdam pa rin siya ng kapanatagan sa kanyang puso. Ngunit hindi na sentensyahan ang ama, nakasama lang siya sa listahan ng mga mamamatay tao, at mula noon ay naging walang buhay na katawan. Ngayon nakalmado na ang sitwasyon, gusto lang ng junior na huwag nang gumawa ng kaguluhan si Yoon Jae-hoon at huwag nang makialam sa buhay niya at ng kanyang ama. Ngunit hindi nakinig si Yoon Jae-hoon sa junior, hahalukayin niya at hahanapin ang anumang pahiwatig tungkol sa kanyang kapatid na babae. Pagkatapos, tinawagan ni Yoon Jae-hoon si Lee Jin-jun. Sa sandaling ito, nakikipagkita si Lee Jin-jun sa isang misteryosong tao. Hindi tulad ng dati, tila labis siyang gumagalang sa taong ito. Tiningnan ni Lee Jin-jun ang mukha ng misteryosong tao habang sinasagot ang tawag ni Yoon Jae-hoon. Sa sandaling ito, bigla siyang nagbago at itinanggi ang tungkol sa nasugatang kapatid na babae. Biglang nakatanggap ng utos si Lee Jin-jun mula sa misteryosong tao at tinanong kung kumusta na ang ama ni Yoon Jae-hoon. Labis na nagulat si Yoon Jae-hoon. Balak pa niyang magtanong ngunit ibinaba na ng kabilang linya ang telepono. Naghihintay si No Da-hyun na bumalik si Yoon Jae-hoon. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Lee Jin-jun na alam din niya ang katotohanan, ngunit wala namang naaalala si No Da-hyun. Sa sandaling ito, medyo natatakot si No Da-hyun sa madilim na daan. Tila muling nabitag ang kanyang kamalayan sa isang bangungot mula pa noong bata siya. Mula pagkabata, palaging nananaginip si No Da-hyun ng isang pare-parehong bangungot, ang kanyang sariling batang bersyon na naglalakad sa isang kakaibang tanawin. Tuwing nagigising siya mula sa bangungot, palaging sinasabi ng kanyang lola na huwag siyang lumingon kundi tumingin lang sa unahan. Sa sandaling ito, muling nagkaroon ng epekto ang linyang ito. Sa huli ay nagising si No Da-hyun at hinintay si Yoon Jae-hoon na bumalik, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos kumpirmahin ang kanyang tanong, mas lalong naguluhan ang mukha ni Yoon Jae-hoon. Bakit tinatanong ni Lee Jin-jun ang tungkol sa kanyang ama? Nang gabing iyon, hindi muling nakatulog sina Yoon Jae-hoon at No Da-hyun. Kinuha ni Yoon Jae-hoon ang lahat ng 8 peres ng chopsticks at hinugasan ang mga ito para patayin ang oras. Hinawakan ng kanyang kaibigan ang noo ni Yoon Jae-hoon at totoo nga na may sakit siya. Kinabukasan, nakatanggap si No Da-hyun ng mensahe na sarado ang restaurant, kaya pumunta siya para makipagkita sa kanyang ate. Hanggat hindi nahuli si Lee Jin-jun, lubos pa rin ang pag-aalala ng kanyang ate. Upang matulungan siyang mag-relax, sinamahan siya ni No Da-hyun sa pamimili. Nang makita niya na gustong bilhin ng kanyang ate ang lahat para sa kanya, nalaman ni No Da-hyun na itinuring na siya ng kanyang ate na ang taong lagi niyang naaalala, tulad din ni Yoon Jae-hoon. Sa una ay itinuring ni Yoon Jae-hoon si No Da-hyun bilang anino ng kanyang kapatid na babae. Pareho silang mga taong nakulong sa kanilang mga alaala. Biglang niyakap ni No Da-hyun ang kanyang ate, sinabing hindi siya ang kapatid na babae ng kanyang ate, ngunit maaari siyang maging bagong kapatid na babae nito. Nang marinig ito, umiti ang kanyang ate. Pagkatapos mamili, umupo silang dalawa sa gilid ng daan at nag-usap. Ikinuwento ni No Da-hyun ang mainit at malamig na ugali ni Yoon Jae-hoon, ngunit lubos niyang naunawaan na pareho silang nawalan ng mga mahahalagang tao, kaya palagi silang kinakabahan at natatakot na mawala muli. Pag-uwi niya, nakita ni No Da-hyun si Yoon Jae-hoon na nakaupo sa restaurant, kaya pumasok siya para tanungin ang tungkol sa kanyang sakit. Nag-usap silang dalawa, umamin si Yoon Jae-hoon. Ang layunin ni Yoon Jae-hoon sa pagbalik sa kapitbahayan na ito ay upang hanapin ang kanyang ama. Matapos mawala ang kanyang kapatid na babae, patuloy na hinahanap ng kanyang ama ang kapatid na babae hanggang sa isang araw ay nawala na rin ang kanyang ama. Tumawag ang pulis, sinabing natagpuan ang pitaka ng kanyang ama sa kapitbahayan. Sinasabi ng intuwisyon ni Yoon Jae-hoon na marahil ay pumanaw na rin ang kanyang ama, kaya't bumalik siya dito upang hanapin ang huling bakas ng kanyang ama at sa parehong oras ay kailangan niyang itago ang katotohanan mula sa kanyang ina. Kung malalaman ng ina na patay na ang kanyang ama, tiyak na hindi niya makakaya ang gulat. Sa sandaling ito, tinanong ni No Da-hyun ang tungkol sa damdamin ni Yoon Jae-hoon. Ang tanong na ito ay nagpatigas sa isip ni Yoon Jae-hoon. Hindi niya kailanman inalagaan ang kanyang sariling damdamin. Mula pa noong bata siya, dahil gusto niyang tulungan ang kanyang ina na malampasan ang sakit ng pagkawala ng kanyang kapatid na babae. At sa pag-alis ng kanyang ama sa bahay, natuto siyang magluto. Nais niyang maging bagong suportang emosyonal ng kanyang ina. Ngunit ang resulta ay hindi pa rin kanais-nais. Hindi niya mapupunan ang puwang na ito. Tuwing nagkakasakit ang kanyang ina, laging nabubuksan ang sugat na ito na nagpapaalala kay Yoon Jae-hoon na hindi niya kayang palitan ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang ama. Makakasama lamang siya sa kanyang ina sa pagpapahirap sa sarili sa pagkakasala at responsibilidad na ito. Pagkatapos magsalita, pinunasan ni Yoon Jae-hoon ang kanyang mga luha. Ginamit ni No Da-hyun ang mga salita ng aliw ng kanyang lola upang sabihin kay
kay Yoon Jae-hoon, huwag lumingon sa likod. Ano man ang nasa likod, kailangan mong tingnan ang tanawin sa harapan. Sa ganoong paraan, magiging isang simple at masayang tao si Yoon Jae-hoon. Ngunit tinanggihan ni Yoon Jae-hoon ang alok na ito, wala siyang lakas ng loob na maging masaya. Naalala ni Yoon Jae-hoon ang huling beses na nakita niya ang kanyang ama. Lumuhod siya at sumigaw na huminto na ang kanyang ama sa walang saysay na paghahanap na ito, dahil mas kailangan siya ng mga buhay na tao. Ngunit umalis pa rin ang ama dala ang kanyang bagay. Hindi niya malimutan ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak na babae. Niyakap na lang ni Yoon Jae-hoon ang kanyang ama habang umiiyak. Marami na siyang ginawa para sa pamilyang ito, ngunit bakit hindi pa rin bitawan ng kanyang mga magulang ang kanyang kapatid na babae at simulan ang isang normal, masayang buhay kasama siya. Inulit ng kanyang ama ang dalawang salitang ito, kaligayahan. Ito ay isang bagay na labis na marangya para sa kanya. Tumalikod ang kanyang ama, sumakay sa bus at hilingan si Yoon Jae-hoon ng masayang kinabukasan. Pagkatapos ng paghihiwalay na ito, hindi na muling hinanap ni Yoon Jae-hoon ang kanyang ama. Mula noon, isinara ni Yoon Jae-hoon ang kanyang puso. Dahil ayaw niyang mawalan, inilayo niya ang kanyang sarili sa lahat. Sa loob ng maraming taon, ganito siya palagi. Ngayon, may lumitaw na eksepsyon at iyon ay si No Da-hyun. Hindi na makontrol ni Yoon Jae-hoon ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Sa sandaling ito, may kakaibang pakiramdam si Yoon Jae-hoon sa kanyang puso. Dali-dali siyang bumalik sa restaurant at nakita si No Da-hyun. Hindi na pinigilan ni Yoon Jae-hoon ang kanyang sarili at hinalikan siya sa labi. Ang ginawa ni Yoon Jae-hoon ay nagulat at nagpasaya kay No Da-hyun. Matapos magpaalam, lumabas si No Da-hyun ng restaurant. Naalala niya ang sinabi ni Lee Jin-jun tungkol sa tanawid ng una silang magkita. Tiningnan ni No Da-hyun ang madilim na eskinita at ilang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Sa huli, nanatili pa rin ginagabayan si No Da-hyun ng kuryosidad, unti-unting pumasok sa dilim. Nang makarating siya sa isang eskinita na papunta sa isang pulang tarangkahan, lumitaw sa harap ni No Da-hyun ang isang eksena mula sa kanyang kabataan, kasama ang isa pang batang lalaki. Tumakbo ang batang lalaki sa unahan, paminsan-minsan ay lumingon at tinatawag si No Da-hyun. Napaluha si No Da-hyun, ang batang lalaki pala na ito ay si Lee Jin-jun. Pakiramdam niya ay nakakatakot ito. Bakit sa gitna ng kanyang kaligayahan, bigla na lang bumalik ang mga nakakamatay na alaala na ito? Hinawakan ni Yoon Jae-hoon ang kanyang dibdib, naramdaman ang pagkabalisa ni No Da-hyun. Agad niya itong tinawagan. Sa sandaling ito, umalis na si No Da-hyun sa eskinita at papauwi na. Nagkunwari siyang kalmado at sinabihan si Yoon Jae-hoon na patuloy na makipag-usap sa kanya sa telepono. Nagsinungaling si No Da-hyun na nasa kanyang silid siya, ngunit nakita siya ni Yoon Jae-hoon na papalabas mula sa eskinita sa malayo. Bago matulog, hindi na naman makatulog ang dalawa. Inisip ni Yoon Jae-hoon kung saan nagpunta si No Da-hyun bago matulog. Naalala rin ni No Da-hyun ang mga alaala ng pulang tarangkahan. Pinagsama niya ito sa pahiwatig ni Lee Jin-jun at nahulaan ni No Da-hyun na marahil ay may kaugnayan din siya sa kaso ng pagkawala ng kapatid na babae. Mas lalo siyang nalito dahil dito. Habang iniisip niya ito, mas lalo siyang hindi nakakaintindi, kaya napagdesisyonan niyang humiga sa kama. Sinabi niya sa sarili na isipin ang mga magagandang bagay. Pagkasabi nito, bumalik sa kanyang isip ang halik ni Yoon Jae-hoon ngayong gabi. Umiti si No Da-hyun ng walang imik hanggang kinaumagahan. Naramdaman ng ina na kakaiba ang kanyang anak na babae. Hindi lang ito nakaupo at tumatawa mag-isa, kundi patuloy ring bumubulong at pinupuri ang kung sino man na mahusay humalik. Agad na nahulaan ng ina na si Yoon Jae-hoon iyon. Nagmamadaling ipinaliwanag ni No Da-hyun na nanaginip lang siya. Binalaan ng ina si No Da-hyun na huwag makipag-date kay Yoon Jae-hoon. Gusto niyang malaman kung bakit hindi pumayag ang kanyang ina sa kanilang relasyon ni Yoon Jae-hoon. Hindi direktang sinabi ng ina na masyadong bastos si Yoon Jae-hoon, ngunit nang umalis si No Da-hyun, nakikita sa mukha ng ina ang pag-aalala at pagkabalisa. Buti na lang at hindi pinansin ito ni No Da-hyun. Bumalik siya sa kanyang silid para mag-ayos. Sa unang pagkakataon na magpapakita siya matapos ang halik, kailangan niyang maging maganda para kay Yoon Jae-hoon. Matapos magbihis, pumasok si No Da-hyun sa restaurant na maganda ang ayos at mumiti at binati si Yoon Jae-hoon. Ngunit ngayon, malamig ang ipinapakita ni Yoon Jae-hoon. Hindi siya naging mas masigla kay No Da-hyun dahil sa halik kagabi. Sa pagkakita sa pagiging tutok ni Yoon Jae-hoon sa kanyang trabaho, naramdaman ni No Da-hyun na tila gusto na naman ni Yoon Jae-hoon tumakas-tumakas mula sa bagong natuklasang pagmamahalan at walang lakas ng loob na tanggapin ang kaligayahan. Ngayon, bumalik din ang ate niya sa restaurant. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho doon. Nang magkita sila ni Yoon Jae-hoon, pinag-usapan nila ang kinaroroonan ni Lee Jin-jun. Wala ring pahiwatig ang ate niya, ngunit dahil hinahanap na rin ng pulis si Lee Jin-jun, wala siyang magagawa kundi magtago, tulad ng isang daga na tumatakbo sa kalsada. Si Yoon Jae-hoon ay nag-iisip ng mas malalim na may isa pang posibilidad na may nangyari na kay Lee Jin-jun. Dahil ang huli niyang tawagan si Lee Jin-jun, sinabi nitong may kasama siyang matagal nang hindi niya nakikita. Sa kabilang banda, napansin ni No Da-hyun na gustong tumakas ni Yoon Jae-hoon, kaya nagsimula siyang mainis at magpakita ng pagkadismaya sa kanya. Kinailangan lang ni Yoon Jae-hoon na maghanap ng pagkakataon para magpaliwanag kay No Da-hyun. Gusto niyang bumalik at hanapin ang kanyang ama at imbestigahan ang kaso ng kanyang kapatid na babae. Bago matapos ang mga gawaing ito, ayaw ni Yoon Jae-hoon na maging malapit sa sinuman, ngunit hindi niya inaasahan na biglang lumitaw si No Da-hyun. Inamin ni Yoon Jae-hoon ang kanyang damdamin kay No Da-hyun, ngunit sa bawat pagkakataong gusto niyang hawakan ang kaligayahan sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay nagkasala siya sa kanyang kapatid na babae. Si Yoon Jae-hoon ay umiwas lang, naghihintay na huminahon ang kanyang damdamin. Alam niyang kailangan ng oras para baguhin ang ganitong pag-iisip. Nangako si Yoon Jae-hoon kay No Da-hyun na sa hinaharap ay susubukan niyang kontrolin ang kanyang emosyon
umaasa na makakasama niya siyang makalabas sa dilim. Umiti si No Da-hyun, bakit naman siya hindi papayag? Sapat na ang malaman na hindi tataka si Yoon Jae-hoon. Sa sandaling ito, sinabi ni Yoon Jae-hoon na napakaganda ni No Da-hyun ngayon na nagpasinag sa kanyang mga mata. Masayang umiti si No Da-hyun. Sa wakas, naramdaman niya ang tamis ng pag-ibig. Kung nagsumikap si Yoon Jae-hoon na makalabas sa pagka-obses, nagpa siya rin si No Da-hyun na harapin ang kanyang takot. Noong araw na iyon, sinabi niya sa kanyang lola, hahanapin niya ang pinagmulan ng kanyang bangungot. Hindi siya maaaring tumakas habang buhay. Nagsimula siyang maglibot sa buong kalye at obserbahan ang iba't ibang uri ng mga pintong bakal upang hanapin ang pulang pinto na lumalabas sa kanyang panaginip. Sa wakas, nakakita siya ng lugar na kahawig ng nasa panaginip niya, tanging ang pinto lang doon ay pininturahan na ng asul. Nag-isip sandali si No Da-hyun at pagkatapos ay tumalikod. Sa kabilang banda, dumating si Yoon Jae-hoon sa palengke upang mamili. Napansin niya na ang nagtitinda ng pagkaing dagat ay siya ang huling nakakita sa kanyang kapatid na babae. Gusto ni Yoon Jae-hoon na magtanong ng mas detalyado, ngunit tumanggi ang may-ari, ginamit ang pagiging abala bilang dahilan. Nakikita na paparating na ang tagsibol at ang mga puno sa gilid ng daan ay namumulaklak na. Ito ang pinakamahusay na oras upang umusbong ang pag-ibig. Simula nang kumpirmahin ng dalawa ang kanilang pag-ibig. Ano man ang mangyari, sa simpleng pagkakita sa isa't isa, nawawala ang lahat ng sakit sa kanilang puso. Pagkatapos ng paghahanda sa buong taglamig, sa wakas ay nagbukas na ang restaurant. Nagluto sina Yoon Jae-hoon at No Da-hyun ng masarap na pagkain at in-upload ito sa social media. Ang bawat galaw nila ay nagpapakita ng pagiging malabo. Tinanong lang niya kung nagde-date ba sila. Sabay na sumagot sina Yoon Jae-hoon at No Da-hyun. Ngunit itinanggi ito ni No Da-hyun habang diretsong inamin ni Yoon Jae-hoon. Pagkatapos ng trabaho, galit na tinanong ni No Da-hyun si Yoon Jae-hoon kung bakit niya inamin na nagde-date sila. Kung malalaman ito ng kanyang ina, magiging mahirap ito. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa damdamin ng dalawa. Salamat sa pagsama ni No Da-hyun. Unti-unting nabawasan ang pakiramdam ng pagkakasala ni Yoon Jae-hoon. Sa kalaliman lang ng gabi, paminsan-minsan niyang naaalala ang kanyang ina at tinatawagan siya para kamustahin ang kanyang kalagayan. Kinabukasan, nakatanggap si Yoon Jae-hoon ng tawag mula sa pulis. Agad siyang tumakbo para kunin ang isang telepono. Ito ang telepono ni Lee Jin-jun. Ngunit na factory reset na ito, kaya hindi na makahanap ng anumang pahiwatig. Sinabi ni Yoon Jae-hoon sa junior na nang tawagan niya si Lee Jin-jun, nakipagkita ito sa isang misteryosong tao at pagkatapos ay misteryosong nawala. Bagaman pansamantalang walang ebidensya, naramdaman ni Yoon Jae-hoon na ang misteryosong tao ang tunay na salarin. Kaya't gusto niyang humingi ng tulong sa junior. Nakita ni Yoon Jae-hoon na gustong tumanggi ng junior. Diretso niyang sinabi na hindi na siya dapat tumakas. Ngayon na may bagong development ang kaso, dapat niyang saksihan mismo kung sino talaga ang nagtulak sa guro ng musika sa ganitong sitwasyon. Nakumbinsi ng mga salitang ito ang junior. Lumapit ang dalawa sa pulis at tinanong ang mga detalye ng investigasyon ng kaso noon. Ang pulis na ito ay isang mabuting pulis. Sinabi niya na ang akusasyon laban sa guro ng musika noon ay dahil pinilit ang may-ari ng seafood restaurant na magsinungaling na nakita raw niya ang kapatid na babae na sumakay sa sasakyan ng guro ng musika. Bukod pa rito, may nagsumbong na ang guro ng musika ay may damit na maisarsa ng kamatis. Gusto ng pulis na mabilis na matapos ang kaso, kaya dinakip nila ang guro ng musika bilang isang suspect. Kahit walang nakitang ihisi ng kapatid na babae sa sasakyan, kalaunan ay nalaman ng pulis na ang guro ng musika ay nagtatrabaho noon sa isang istasyon ng Z. Dahil sa bingit ng pagkalugi ang kanyang klase sa musika. Kinailangan niyang gawin ito para mabawi ang gastos. Ngunit para sa dignidad ng isang guro, nanahimik siya tungkol dito. Ang damit na may mansa ng kamatis ay marahil dahil sa pakikipag-away sa isang customer. Kung hindi nagsalita ang guro ng musika, walang makakaalam tungkol dito. Pinalaya ang inosenteng guro ng musika. Gusto rin ng pulis na patunayan ang kanyang pagiging inosente, ngunit nagpakalat ng chismis ang masamang pulis na naging dahilan upang hindi magtiwala ang mga residente sa kapitbahayan sa guro ng musika. Kinailangan niyang pasanin ang krimen, mabuhay sa nalalabi pang buhay. Nang marinig ang mga salitang ito, naramdaman ng junior ang galit, ngunit mabuti na lang at marami pa siyang oras para ayusin ang sirang relasyon ng pamilya. Hindi tulad ni Yoon Jae-hoon, kahit puno ng pagkakasala, hindi niya masabi sa kanyang kapatid na babae. Pumasok si No Da-hyun sa restaurant at nakita si Yoon Jae-hoon na nakaupo sa isang sulok. Hinawakan ni Yoon Jae-hoon ng mahigpit ang kamay ni No Da-hyun at pagkatapos ay pagod na sumandal sa kanyang balikat. Ang nangyari sa junior at sa guro ng musika ay labis na nakapagpabagabag sa kanya. Kailangan niya ang pagmamahal ni No Da-hyun para pagalingin ang kanyang puso. Kinabukasan, huling-huli nang umalis si No Da-hyun sa aklatan. Sa sandaling ito, isang taong nakasuot ng itim ang walang pakundangang itinulak si No Da-hyun sa dingding. Si Lee Jin-jun ang dumating. Lumabas na ilang araw na pala ang nakalipas ay nakipag-ugnayan na si No Da-hyun kay Lee Jin-jun online. Sa pagkakataong ito, dumating siya dahil tinawag siya. Nang malaman na nakipag-ugnayan sa kanya si No Da-hyun dahil kay Yoon Jae-hoon, nagalit si Lee Jin-jun at pinaalalahanan si No Da-hyun na hindi sila magiging masaya ni Yoon Jae-hoon kung magkasama sila. Sa sandaling ito, tinanong ni No Da-hyun kung nagpunta sila sa isang bahay ng bata pa sila. Nang marinig ito, nagpakita si Lee Jin-jun ng isang matagumpay na ngiti. Lumabas na naalala pa rin ito ni No Da-hyun at pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Pagkatapos, tumawag si No Da-hyun ng pulis. Dali-daling dumating si Yoon Jae-hoon. Sinabi ni No Da-hyun sa kanya na siya mismo ang unang nakipag-ugnayan kay Lee Jin-jun dahil pinaghihinalaan niya na sa kanyang nawawalang alaala, marahil ay nakita niya ang kanyang kapatid na babae sa huling pagkakataon, sa loob ng ang pulang tarangkahan na pininturahan na ng asul. Ngunit nagalit si Yoon Jae-hoon, ayaw
niyang ipagpatuloy ni No Da-hyun ang paghahanap sa kanyang nawawalang alaala. Kung ihahambing sa kaligtasan ni No Da-hyun, wala ang paghahanap sa kanyang kapatid na babae. Ang pagdating ni No Da-hyun ang nagpasimula sa pagnanais ni Yoon Jae-hoon para sa kaligayahan. Kaya't hindi niya maaaring hayaang may mangyari kay No Da-hyun. Wala nang sinabi si No Da-hyun, kundi hinawakan ang kamay ni Yoon Jae-hoon at umuwi. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya maaaring baliwalain ang mga sinabi ni Lee Jin-jun. Bakit niya inakala na hindi sila magiging masaya ni Yoon Jae-hoon? Nasaan talaga ang pulang pinto na iyon? Ang mga misteryong ito ay tila hindi na mga pahiwatig upang hanapin ang kanyang kapatid na babae, kundi naging mga pagdududa na mismo ni No Da-hyun. Nang gabing iyon, nagising si No Da-hyun at uminom ng tubig. Hindi niya inaasahan na makita ang kanyang ina at lola na nakikipag-usap sa pulis. Sinabi ng pulis na inatake ni Lee Jin-jun si No Da-hyun ngayong araw. Galit na galit ang ina at napaluha sa puot. Naglabas siya ng hamon, patuloy na sinasaktan ni Lee Jin-jun si No Da-hyun at kung patuloy siyang gagawa ng ganoon, siguradong tatanggalin niya ito. Nagtago si No Da-hyun sa labas at napakasalimuot ng kanyang damdamin. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, nagsuot si No Da-hyun ng panyo sa liit, ngunit hindi siya nakatakas sa mga mata ng kanyang ina. Hindi ito nagpaligoy-ligoy at pinagalitan si No Da-hyun dahil hindi niya sinabi sa kanya at sa kanyang lola ang tungkol sa pag-atake kagabi. Ngunit nagpakita si No Da-hyun ng pagiging kalmado. Sinabing hindi naman seryoso ang nangyari kagabi. Sa halip, tinanong niya ang kanyang ina kung may tinatago ba ito sa kanya. Agad na itinanggi ng ina. Hindi na nagtanong pa si No Da-hyun. Pagkatapos kumain, umalis siya ng bahay at nagpunta sa restaurant para magtrabaho. Pagkatapos magpaalam kay No Da-hyun, balis ang sinabi ng ina sa kanyang lola na tila may natuklasan si No Da-hyun. Sa restaurant, nakita ni Yoon Jae-hoon na balisa si No Da-hyun, kaya tinawag niya ito sa tabi niya para tulungan siyang maghiwalay ng mga sangkap. Sa tabi ni Yoon Jae-hoon lang bumalik ang sigla ni No Da-hyun. Paminsan-minsan ay bumubulong pa siya at nakikipagtawanan kay Yoon Jae-hoon. Napakakasiyahan ng sikretong pag-ibig. Gayunpaman, alam na ng kaibigan at ng kanyang ate na nagde-date sila. Nagkukunwari lang silang walang alam para maging komportable ang dalawa. Noong araw na iyon, pumunta ang Junior sa trabaho. Sinadya niyang dumaan sa istasyon ng pag-recycle at nakita niya ang guro ng musika. Sa puntong ito, nakita ng Junior na ang mga mata ng guro ng musika ay hindi na komplikado, kundi puno ng simpatya at kahihiyan. Katumbas ng damdaming ito ay ang puot sa masamang pulis. Sa istasyon ng pulisya, matalim na tinitigan ng Junior ang pangalan ng pulis. Nang malapit nang magalit ang kabilang panig, mabilis na hinila ng pulis na babae ang Junior palayo. Sa sandaling ito, humingi ng pahintulot ang Junior sa pulis na babae na imbestigahan ang kilis camera dahil gusto niyang hanapin si Lee Jin-jun. Sa restaurant, biglang nakatanggap si Yoon Jae-hoon ng tawag sa telepono. Agad na naging seryoso ang kanyang mukha. Ngayong gabi, may mahalagang bisita na darating sa restaurant. Dali-daling hinila ni Yoon Jae-hoon si No Da-hyun para mamili. Matapos mamili, bumalik si Yoon Jae-hoon sa restaurant para magluto. Hindi nagtagal, ang masasarap na pagkain ay nakalatag na sa mesa, na nagpagulat kina Junior at sa babaeng pulis nang dumating sila. Lumabas na sila pala ang dalawang bisita. Gusto lang ng Junior na ibahagi ang impormasyon tungkol kay Lee Jin-jun, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang pagtanggap sa kanya. Sabay na nagtapon ng basura sina Yoon Jae-hoon at ang Junior nang walang ibang tao. Tinanong ni Yoon Jae-hoon kung nakapagsorry na siya sa guro ng musika. Medyo nailang ang Junior, wala pa rin siyang lakas ng loob na hanapin ang kanyang ama. Dahil 15 taon na ang nakalipas, hinanap siya ng kanyang ama at sinabing wala siyang sinumang sinaktan, ngunit hindi naniwala ang Junior. Pinutol pa nga niya ang relasyon sa kanyang ama. Siya ang nagtulak sa kanyang ama palayo. Kaya hindi niya mapatawad ang sarili. Kinabukasan, nagulat ang lahat nang matuklasan nilang nakabalik na ang nawawalang refrigerator sa eskinita. Lumabas na inakala ng Junior na ito ay isang abandonadong refrigerator, kaya dinala niya ito sa bahay para gamitin. Nang malaman niya ang tungkol sa refrigerator mula kay No Da-hyun, nagpa siya siyang ibalik ito sa orihinal na lugar. Nang araw na iyon, habang inilalagay ni No Da-hyun ang password sa restaurant, napansin niya na ang password ay kaarawan ni Yoon Jae-hoon at kaarawan niya ngayon. Plano ni No Da-hyun na ipagdiwang ang kanyang kaarawan, ngunit naalala niya na kaarawan din ito ng kanyang nakababatang kapatid. Kaya bigla siyang nalungkot. Ang dahilan kung bakit hindi maging masaya si Yoon Jae-hoon ay labis na pinalalaki sa isang espesyal na araw na tulad nito. Kaya nga pagka-uwi ni Yoon Jae-hoon, nakita na niya ang 8 mangkok ng sabaw ng gulay na nakabuhos sa lababo. Lumabas na gusto pala ng nanay niya na ipagdiwang ang kaarawan ni Yoon Jae-hoon, pero pagkatapos niyang ilabas ang pagkain sa mesa, bigla niyang naalala ang namatay niyang anak na babae, kaya nainis siya at itinapon ang sabaw ng gulay. Pinilit ni Yoon Jae-hoon na pakalmahin ang sarili at pagkatapos ay naghanda siya ng masarap na pagkain para sa kanyang ina na para bang isa itong ordinaryong araw. Sa pagkainan, pilit na nag-usap ang mag-ina. Ang nanay ay napakagalang, ngunit napakalayo. Pagkatapos kumain, agad niyang pinilit si Yoon Jae-hoon na umalis. Nang handa na si Yoon Jae-hoon na umalis, tinanong ng nanay niya ang tungkol sa kinaroroonan ng tatay niya. Nakipag-ugnayan ba siya kay Yoon Jae-hoon? Nagsinungaling si Yoon Jae-hoon na hindi siya kinontak ng kanyang ama, ngunit tila maayos naman ang kalagayan nito. Pagkaalis niya sa bahay ng kanyang ina, mag-isa siyang naglakad sa parke. Hindi niya namalayan, tahimik na sumunod sa kanya si No Da-hyun. Lumabas na simula nang umalis si Yoon Jae-hoon sa bahay. Palagi siyang sinusundan ni No Da-hyun
ngunit naisip niyang gusto ni Yoon Jae-hoon na mapag-isa, kaya hindi siya lumapit para makipag-usap kundi tahimik lang na sumunod sa likod. Tuwang-tuwa si Yoon Jae-hoon nang makita si No Da-hyun. Naghawakan sila ng kamay at sabay na tiningnan ang mga cherry blossoms sa gilid ng kalsada. Ang magandang tanawin ng tagsibol at si No Da-hyun sa kanyang tabi ay labis na nagpabuti sa kanyang kalooban. Sinabi pa nga niya na mas maganda si No Da-hyun kaysa sa mga bulaklak. Nagtaas ng kamay si No Da-hyun at sinalo ang isang nahuhulog na talulot ng bulaklak. Ikinuwento niya kay Yoon Jae-hoon ang isang pabula. Basta masalo mo ang talulot ng bulaklak, pwede kang mag-wish. Hindi nakabili ng birthday gift si No Da-hyun, kaya ibinigay na lang niya ang wish na ito kay Yoon Jae-hoon. Napatawa si Yoon Jae-hoon sa pagkabata ni No Da-hyun, ngunit malumanay pa rin niyang hinalikan ang noo nito. Ito raw ang pinakamagandang regalo na natanggap niya. Magkahawak kamay silang naglakad sa dagat ng mga bulaklak. Gayunpaman, hindi kalayuan, nakabantay pa rin sa kanila ang mga mata ni Lee Jin-jun. Kinagabihan, bumalik si Yoon Jae-hoon sa restaurant. Gumawa ang kaibigan niya ng birthday cake at inilagay sa refrigerator para kay Yoon Jae-hoon. Hinati ni Yoon Jae-hoon ang cake sa dalawa para sa kanya at sa kanyang kapatid na babae. Biglang sumugod si Lee Jin-jun sa loob. Sinabi niya na bibigyan niya si Yoon Jae-hoon ng regalo. Pagkatapos sabihin iyon, dinala niya ito sa isang imburnal. Ang pagiging malapit ni na Yoon Jae-hoon at No Da-hyun ay nagpukaw kay Lee Jin-jun gayon. Nagpa siya siyang ikwento ang lahat simula nang mawala ang kanyang kapatid na babae. Naglabas si Lee Jin-jun ng game console at sinabing noong bata pa siya, gusto niya talagang magkaroon ng ganitong laruan. Tumayo siya sa harap ng tindahan ng ilang araw hanggang sa isang araw, lumapit ang isang lalaki at sinabi sa kanya na mabibili niya ang laruan para kay Lee Jin-jun basta tulungan niya ito sa isang bagay. Dalhin ang nasugatang kapatid na babae ni Lee Jin-jun sa isang bahay na may pulang gate. Mahigpit na hinawakan ni Yoon Jae-hoon ang game console. Si Lee Jin-jun ay pinatay ang kanyang kapatid na babae para sa laruang ito. Galit na binugbog ni Yoon Jae-hoon si Lee Jin-jun. Nagtanong siya kung sino ang lalaking iyon. Sakit na ngumiti si Lee Jin-jun at sinabing kilala rin ni No Da-hyun kung sino ang taong ito dahil hindi siya isang ordinaryong saksi, kundi ang taong nasa tabi ng kanyang kapatid na babae hanggang sa mamatay ito noong taon na iyon. Dinala ni Lee Jin-jun ang kanyang kapatid na babae sa bahay na iyon. Nang lumingon siya, nalaman niyang walang game card sa game console, kaya tinawag niya si No Da-hyun na naglalaro sa kalsada para bumalik sa bahay na iyon. Hindi nag-isip ng dalawang beses si No Da-hyun at sumama kay Lee Jin-jun papasok sa bahay. Pagkapasok pa lang nila, natuklasan niya ang isang lihim na silid. Sa kabilang banda, nagpaalam si No Da-hyun kay Yoon Jae-hoon at pagdating pa lang niya sa bahay ay nakita na niya ang mapa ng kapitbahayan. May isang bahay na nilagyan ng bilog doon. Medyo nagulat si No Da-hyun. Dati na siyang nakapunta rito pero pininturahan na ng asul ang pinto. Hindi niya mapigilan ang pagnanais niyang tuklasin ang lugar kaya agad siyang lumabas at pumunta sa asul na tarangkahan na iyon. Pagbukas ng pinto, mabilis na nakita ni No Da-hyun ang lihim na silid. Dahan-dahan siyang bumaba at naalala niya na dito ikinulong ang kanyang kapatid na babae. Noong bata pa siya, ganito rin niya nakita ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos magkita ang dalawang bata, biglang sumara ang pinto ng silid. Nabilanggo siya doon kasama ang kanyang kapatid na babae. Hindi siya saksi kundi biktima. Dali-daling umalis si No Da-hyun sa lihim na silid at lumabas sa asul na tarangkahan. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang matandang babae. Nagtataka ang tingin kay No Da-hyun at sa pasukan ng lihim na silid. Sa kanyang pagtakbo pa uwi, nagbalik ang mga nakalimutang alaala. Dati, magkahawak kamay silang tumatakas ng kanyang kapatid na babae. Ngunit dahil sugatan ang binti ng kapatid, iniwan siya ni No Da-hyun at tumakas mag-isa. Napaupo si No Da-hyun sa kalsada at humagulgol. Paano niya nagawa ang ganoon? Paano niya naiwan ang kanyang kapatid na babae? Ikinuwento rin ni Antonio kay Yoon Jae-hoon ang kwentong ito at sinadya pa niyang paghiwalayin ang relasyon ng dalawa. Sabi niya, parehong biktima ang kapatid na babae at si No Da-hyun. Bakit nakataka si No Da-hyun samantalang ang kapatid naman niya ang nasaktan? Ipinahihiwatig niya na may kinalaman ang pagkamatay ng kapatid na babae kay No Da-hyun. Kung ganoon, makakaharap pa ba ni Yoon Jae-hoon si No Da-hyun sa hinaharap? Gayunpaman, hindi na tinag si Yoon Jae-hoon. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Pilit niyang tinanong kung sino ang lalaking nag-udyok sa kanyang kapatid na babae. Sa sandaling iyon, isang anino ang lumapit sa likod ni Yoon Jae-hoon. Nagbago ang mukha ni Lee Jin-jun nang makita ang taong ito. Labis siyang natakot. Ngunit bago pa man makalingon si Yoon Jae-hoon, kinontrol na siya ng lalaki. Si No Da-hyun, na malayo, ay agad na nakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Napagtanto niyang baka may nangyari kay Yoon Jae-hoon, kaya tinawagan niya ito, ngunit walang sumagot. Nagising si Yoon Jae-hoon sa tambakan ng basura sa ilalim ng tulay. Nawala na sina Antonio at ang misteryosong tao. Sa sandaling iyon lang niya sinagot ang telepono at ipinagbigay alam sa junior at sa babaeng pulis. Sinabi ni Yoon Jae-hoon sa kanyang junior na sigurado siyang ang sumalakay sa kanya ang salarin na nag-utos kay Lee Jin-jun. Siyempre, naintindihan ito ng junior at sinabi kay Yoon Jae-hoon na ipaubayan na lang sa kanya ang investigasyon. Napansin ng junior na hindi maganda ang kalagayan ni Yoon Jae-hoon, kaya pinayuhan niya itong umuwi at magpahinga. Pauwi na si No Da-hyun, nakita niya siyang nakatayo sa harap ng restaurant. Nang makita siya ng lahat, tumakbo sila at niyakap siya ng mahigpit na punong-puno ng pag-aalala. Pumasok ang dalawa sa restaurant. Tinanong ni No Da-hyun si Yoon Jae-hoon
Ngayon, kung may nalaman siya mula kay Lee Jin-jun, tumango si Yoon Jae-hoon at sinabing kalahati lang ang alam niya. Pagkatapos ay gumawa siya ng tsaa. Nakita ni No Da-hyun ang pagiging abala niya at naramdaman niyang dapat niyang sabihin ang tungkol sa pag-iwan sa kanyang kapatid na babae upang bumalik ang kanyang alaala. Alam ni No Da-hyun na siya ang may kasalanan. Kailangan niyang humingi ng tawad kay Yoon Jae-hoon ng maayos. Di nagtagal, nagdala si Yoon Jae-hoon ng 2 tasa ng tsaa. Magkahawak sila ng tasa, may gustong sabihin, ngunit sa huli ay nagpasya silang mag-usap na lang kinabukasan. Kinabukasan, tinitigan ni No Da-hyun ang kanyang ina at lola. Alam na alam nilang dalawa ang tungkol sa pagkuha sa kanya, ngunit bakit hindi pa rin nila sinasabi hanggang ngayon? Tila ayaw nilang pag-usapan ang bagay na ito. Naalala ni No Da-hyun ang mature na paraan ng paghawak ng dalawa sa bangkay ni Lee Jin-jun. Pinaghihinalaan niyang may tinatago silang sikreto. Gusto ni Yoon Jae-hoon na tanungin sila, ngunit nagbago ang isip niya. Dumating ang junior sa restaurant at sinabing buong gabi silang naghanap ng babaeng pulis kagabi. Nakakalungkot, walang nakitang anuman. Napabuntong hininga ang junior, saan kaya pupunta ang isang buhay na tao tulad ni Lee Jin-jun? Samantala, sa isang madilim na silid, nakatali si Lee Jin-jun sa isang upuan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at isang sinag ng liwanag ang tumama sa mukha ni Lee Jin-jun. Tinitigan niya ang misteryosong tao na papalapit. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, nagpasya si No Da-hyun na kailangan niyang sabihin kay Yoon Jae-hoon ang lahat ng naalala niya. Pagkatapos ng abalang oras, sa wakas ay nagkaroon din siya ng pagkakataong makasama si Yoon Jae-hoon ng mag-isa. Lumabas sila para bumili ng mga sangkap. Sa daan, nag-alinlangan si No Da-hyun na magsimula. Nakita ni Yoon Jae-hoon ang pagkalito niya, kaya inalo niya si No Da-hyun. Kung nahihirapan kang sabihin, hindi mo na kailangang sabihin. Alam na rin naman ni Yoon Jae-hoon ang totoo. Ang hindi lang alam ni No Da-hyun ang tungkol dito. Naisip ni No Da-hyun na dapat pa rin niyang sabihin ito kay Yoon Jae-hoon. Pagkatapos niyang sabihin ang kwento, sinabi ni No Da-hyun kay Yoon Jae-hoon na pumunta sa silid na may asul na tarangkahan upang tingnan ito. Ngunit sa isang iglap, nakarating na si Yoon Jae-hoon sa lihim na silid na iyon. Tumingin siya sa paligid at nakita ang sticker ng kanyang kapatid na babae sa sulok ng dingding. Umiyak ng husto si Yoon Jae-hoon. Matagal na niyang hinahanap ang kanyang kapatid na babae at dito lang pala siya. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok. Naalala ni Yoon Jae-hoon na siya ang kanyang bayaw. Ang unang nakipag-ugnayan sa nawawalang bata at sinabing ihahatid niya ito pauwi. Pinilit ni Yoon Jae-hoon na pakalmahin ang sarili. At kasama ang kanyang bayaw na si Yoon Chil-ho, pumunta sila sa sala. Tinanong niya kung kailan ito nagsimulang manirahan doon. Sumagot si Yoon Chil-ho na matagal na rin. Naalala ni Yoon Jae-hoon na ito ang ikalawang taon matapos mawala ang kanyang kapatid na babae. Tungkol sa nakaraang may-ari, hindi rin alam ni Yoon Chil-ho kung sino. Nagtaka siya kung bakit iniimbestigahan ni Yoon Jae-hoon ang bahay na ito. Nagsinungaling si Yoon Jae-hoon na pumunta sila rito ng kanyang kapatid na babae. Sa buong pag-uusap, mukhang natural si Yoon Chil-ho, kaya hindi gaanong naghinala si Yoon Jae-hoon. Pagkatapos magtanong, umalis siya. Nang umalis si Yoon Jae-hoon, bumalik si Yoon Chil-ho sa kanyang dating ugali. Kinuha niya ang baso at ibinato sa dingding. Sa sandaling iyon, lumabas din ang tiyahin. Mukhang seryoso ang kanilang dalawa. Pauwi na. Inimbestigahan ni Yoon Jae-hoon ang impormasyon sa pagpaparehistro ng ari-arian ng bahay at kinumpirma na hindi nagsinungaling si Yoon Chil-ho. Totoong lumipat siya noong sumunod na taon pagkatapos mawala ang kanyang kapatid na babae. Pagbalik sa restaurant, nanginginig pa rin si Yoon Jae-hoon sa lihim na silid. Ang kapaligiran doon ay nagdulot ng takot kahit sa isang matanda na tulad niya, lalo na kay No Da-hyun at sa kanyang kapatid na babae na mga bata pa lang noon. Ngunit nakaramdam pa rin ng panghihinayang si No Da-hyun. Hindi pa rin niya maalala ang mukha ng taong iyon. Naaalala lang niya na ginamit ng tao ang kanyang basa na kamay para takpan ang kanyang mga mata. Dali-daling inalo ni Yoon Jae-hoon si No Da-hyun na huwag sisihin ang sarili. Ngunit sa kaloob-looban niya, naisip niya ang sinabi ni Lee Jin-jun. Bakit tanging si No Da-hyun lang ang nakatakas? Samantalang ang kapatid niya ay hindi. Alam ni Yoon Jae-hoon na mali ang kanyang iniisip kaya dali-dali niyang nilipat ang kanyang atensyon. Tumayo at nagluto para kay No Da-hyun. Hinawakan niya ang kamay ni No Da-hyun, nangako na anuman ang mangyari sa hinaharap, hindi magbabago ang kanilang relasyon. Matapos umamin kay Yoon Jae-hoon, sinabi rin ni No Da-hyun sa kanyang ina ang tungkol sa pagbabalik ng kanyang alaala at tinanong pa niya ang kanyang ina kung may tinatago ba sila ng kanyang lola. Nagulantang ang ina nang malaman niyang bumalik ang alaala ni No Da-hyun. Ngunit kahit na ganoon, nanatili siyang tahimik at hindi umimik. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid at humagulgol sa yakap ng kanyang lola. Tila ang sikreto na tinatago ng ina ay mas malupit pa, kaya hindi niya kayang sabihin kay No Da-hyun. Nang gabing iyon, lumabas si No Da-hyun para bumili ng gamit. Sumunod sa kanya ang tiyahin ni Yoon Chil-ho. Nang akmang susugod ang tiyahin, lumabas ang ate ni No Da-hyun at hinila ang tiyahin sa isang tabi. Hindi inilihim ng ate ang kanyang pagdududa sa tiyahin. Mukhang may masamang balak ang tiyahin. Nang mabuking, padabog na umalis ang tiyahin. Samantala, sa isang bar, umiinom ang pulis kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng kanilang pagtitipon, sumakay ng taxi ang isa sa mga lalaki at umuwi. Pagkababa niya sa taxi, dumiretso siya sa isang bodega. Lumabas na doon pala nakakulong si Lee Jin-jun. Ang lalaki ay siya ring bumili ng game console para kay Lee Jin-jun. Nagmakaawa si Lee Jin-jun na pakawalan siya, at sinigurado na hindi na siya magpapakita sa kapitbahayan at hindi na rin niya babanggitin ang tungkol sa kanyang kapatid na babae. Napatuliro ang lalaki at biglang nagpakita sa kanyang mga mata ang intensyon na pumatay. Kinaumagahan, inanyayahan ni Yoon Jae-hoon si No Da-hyun na pumunta sa palengke. Mukhang tuwang-tuwa si No Da-hyun at
makikipagtawaran pa sa nagtitinda. Ngunit may masamang kutob si Yoon Jae-hoon. Nararamdaman niya na may masamang mangyayari. Nang ibalik ng Junior ang refrigerator, naramdaman ng kaibigan na ginamit ito para ikulong si Lee Jin-jun, kaya ayaw niya itong gamitin. Kaya, nanatili ang refrigerator sa eskinita. Sa paano man, nakarating ang balita sa istasyon ng pulisya. Dinala ng masamang pulis ang kanyang mga tauhan sa eskinita at nakita ang refrigerator na bagong-bago pa rin. Agad niyang gustong dalhin ito sa istasyon ng pulisya para gamitin. Inutusan niya ang Junior na manghiram ng trolley sa basurahan. Walang magawa ang Junior dahil doon nakatira ang tatay niya. Tulad ng inaasahan, pagkatapos magkita ng dalawa, malayo pa rin sila sa isa't isa na parang estranghero. Ito ang nagpakomplikado sa damdamin ng Junior. Dinala ang refrigerator sa istasyon ng pulisya. Naglaro ng rock paper scissors ang lahat para magdesisyon kung sino ang maglilinis. Ang babaeng pulis ang malas na napili para maglinis, ngunit nang buksan niya ang refrigerator, nabigla siya sa nakita niya sa loob. Pagkatapos mamili, naglalakad si Yoon Jae-hoon at No Da-hyun sa parke. Tinanong ni No Da-hyun si Yoon Jae-hoon kung bakit hindi siya nagtataka kung bakit siya lang ang nakatakas noon. Agad na yumuko si Yoon Jae-hoon. Gusto rin niyang itanong ang bagay na ito, ngunit natatakot siya na kapag sinabi niya. Ilipat niya ang kanyang galit kay No Da-hyun. Ngunit kung hindi niya sasabihin, si No Da-hyun mismo ay makakaramdam din ng pananabik sa kanyang puso. Sinabi niya kay Yoon Jae-hoon na noon, nakita nila na maluwag ang rehas na bakal ng bintana sa lihim na silid, kaya sabay silang tumakas. Ngunit mabilis silang naabutan ng salarin. Sugatan ng paa ng kapatid niyang babae kaya hindi ito makatakbo ng mabilis. Sa huli, binitawan ni No Da-hyun ang kamay ng kanyang kapatid na babae at tumakas mag-isa. Umiyak si No Da-hyun at humingi ng tawad kay Yoon Jae-hoon. Hindi niya mapatawad ang kanyang pagiging makasarili. Sa bawat pagkikita nila ni Yoon Jae-hoon, nakaramdam siya ng matinding paghihirap sa kanyang puso. Sa huli, iminungkahi ni No Da-hyun na maghiwalay sila ni Yoon Jae-hoon dahil sa pagkakamali niya sa kapatid nitong babae. Tiyak na hindi sila magiging masaya. Sa sandaling ito, sa istasyon ng pulisya, nasa paligid ang lahat ng refrigerator. Tinitingnan si Lee Jin-jun na nakahiga sa loob. Agad na naglagay ng barikada ang Junior at ang babaeng pulis sa harap ng istasyon ng pulisya. Nag-uusap-usap ang mga kapitbahay. Pakiramdam nila na si Lee Jin-jun ay isang stalker ni No Da-hyun, kaya si No Da-hyun ang pinakamalamang na salarin. Ngunit hindi rin maiiwasan ang pagdududa kay Yoon Jae-hoon dahil tila sila ay nagde-date ni No Da-hyun. Nang marinig ng Junior ang mabilis na pagkalat ng chismis, naisip niya ang guro sa piano. Napakakakila ang chismis, isang chismis lang na walang ebidensya sa kapitbahayan ay kayang sumira ng isang tao. Nagsimulang imbestigahan ng babaeng pulis ang lahat ng nakasalamuha ng refrigerator. Ang resulta, lahat ng mga taong ito na nagkakalat ng chismis ay nakahawak dito. Ipinahayag ng babaeng pulis na lahat sila ay may kinalaman at kailangang sumailalim sa interogasyon. Nagdulot ito ng matinding pagkadismaya sa mga kapitbahay. Dinala ni Yoon Jae-hoon si No Da-hyun sa istasyon ng pulisya, ngunit tulala siya sa buong daan. Napagtanto niyang may dalawa siyang malalaking problema. Una, ang chip ni Lee Jin-jun. Alam ni Yoon Jae-hoon na posibleng maging suspect siya dahil siya ang huling nakakita kay Lee Jin-jun at nagkaroon pa sila ng sagutan. Pangalawa, ang paghihiwalay na iminungkahi ni No Da-hyun na nagpakabaliw kay Yoon Jae-hoon. Pagdating nila sa istasyon ng pulisya, naabutan nilang dinadala ng ambulansya ang bangkay ni Lee Jin-jun. Ang sandaling ito ay nagdulot ng halo-halong emosyon kay No Da-hyun. Ang mga tagpo ng panggugulo ni Lee Jin-jun ay muling nagbalik sa kanyang isipan. Ang taong kinamumuhian niya ay talagang nawala na ngayon. Nakita ni Yoon Jae-hoon si No Da-hyun na ganito, kaya hindi siya nagsalita, tahimik lang niyang hinawakan ang kamay nito. Pagbalik sa restaurant, nagulat din ang kaibigan at ang ate sa balitang namatay si Lee Jin-jun sa refrigerator. Ang pag-iisip pa lang nito ay nakakatakot. Sa sandaling ito, nasa bahay na ni No Da-hyun ang pulis, nagtatanong kung pinatay ba nila ng kanyang ina si Lee Jin-jun. Nagulat ang dalawa dahil gayon lang nila nalaman na talagang patay na si Lee Jin-jun sa refrigerator. Agad na tinawagan ng ina si Yoon Jae-hoon, ngunit busy siya sa pagluluto kaya hindi niya nasagot. Tumakbo ang lola palabas papunta sa restaurant para hanapin si No Da-hyun. Pagdating nilang dalawa sa restaurant, saktong nakahanda na ang pagkain. Agad na inanyayahan ni Yoon Jae-hoon ang kanyang lola at ina na kumain. Tungkol naman sa piging na ito, ipinaliwanag nilang ito ay para ipagdiwang ang pagkamatay ni Lee Jin-jun. Nadama ng lola at ina na makatuwiran din ito, ang pagkamatay niya ay talagang nararapat ipagdiwang. Pagkatapos ng ilang subo, biglang nagtanong ang lola, posible kayang isa sa atin ang nagpatay kay Lee Jin-jun. Ngunit lahat sila ay umiling. Ang tanong na ito ay nagbigay sa lahat ng malalim na pag-iisip. Pagkatapos kumain ng busog, umalis ang lahat sa restaurant. Nang walang sinuman sa paligid, ipinakita ng ate ang kanyang tunay na damdamin. Umiyak siya nang makita ang larawan ng kanyang kapatid na babae. Namatay na ang kaaway, kaya wala na siyang hinanakit. Mula ngayon, ang kanyang puso ay puro pagkamis at kawalan na lamang. Labis na nagalit si Yoon Jae-hoon. Muntik na niyang natanong kung sino ang salarin, ngunit nawala ang kanyang pagkakataon ng paulit-ulit. Pag-uwi niya sa bahay, tinanong muli ni No Da-hyun ang kanyang ina at lola. Sa oras na ito, naniwala na silang tatlo na wala sa kanila ang naglapat ng kamay kay Lee Jin-jun. Bago matulog, sa wakas ay kumalma na rin ang nag-aalab na isip ni
No Dahyun. Dahil sa nangyari kay Lee Jin-jun, nakalimutan pa niya ang kalungkutan pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. Sa sandaling ito, nagpadala si Yoon Jae-hoon ng mensahe kay No Dahyun, pinapupunta siya sa restaurant. Gustong sagutin ni Yoon Jae-hoon ang tungkol sa paghihiwalay. Hindi niya kayang iwan si No Dahyun dahil naging suporta na ito sa kanya. Sa loob lamang ng ilang buwang pagkikita kay No Dahyun, nararamdaman ni Yoon Jae-hoon na mas masaya siya ngayon kaysa dati. Namumula ang mga mata ni No Dahyun, hindi rin niya kayang iwan si Yoon Jae-hoon. Nag-aalala lang siya na magtatanim ng galit si Yoon Jae-hoon sa kanya dahil sa pag-iwan niya sa kanyang kapatid na babae noon. Nangako si Yoon Jae-hoon na hindi siya magdurusa dahil kay No Dahyun. Pagkatapos sabihin iyon, niyakap nilang dalawa ang isa't isa ng mahigpit. Ang bagyo ng paghihiwalay ay tahimik na lumipas. Kinagabihan, nanaginip si No Dahyun. Sa panaginip, siya at ang kanyang kapatid na babae ay handang tumakas mula sa lihim na silid. Sa sandaling iyon, may sinabi ang kanyang kapatid na babae sa kanya, ngunit hindi malinaw na narinig ni No Dahyun. Pagkagising, ikinuwento ni No Dahyun ito sa kanyang lola. Ang lola, na palaging kalmado at mapagpasya, ay nagpakita rin ng kalungkutan. Lumapit siya sa ina. Gusto niyang sabihin ang isang bagay ngunit hindi niya magawa. Ang ganitong kilos ay nagparamdam ng labis na pagkabahala sa kanyang ina na sadyang sensitibo na. Sa restaurant, nakatanggap si Yoon Jae-hoon ng abiso sa interogasyon mula sa pulisya. Ngunit bago iyon, mayroon pa siyang dapat gawin, magdala ng pagkain upang humingi ng paumanhin sa guro sa piano. Sa sandaling ito, dumating din ang junior sa istasyon ng pulisya. Bago pa siya makapasok, narinig na niya ang pagsigaw ng masamang pulis. Nagmamadaling pumasok ang junior upang tingnan. Nakita niya ang pulis na hinihila ang guro sa piano. Tinatanong siya tungkol sa kanyang mga galaw nitong mga nakaraang araw. Malinaw na tinuturing niya itong suspect. Labis na ikinagalit ito ng junior. Dati pa, hindi pa rin nagbabago ang pulis na ito. Palagi niyang ginagawa ang guro sa piano na isang pinandidirihan. Tuluyang bumagsak ang pagiging makatuwiran ng junior. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang hinanakit mula pagkabata, pati na rin ang pagkakasala sa paggawa sa guro sa piano na isang suspect at binugbog ang masamang pulis. Hindi maintindihan ng junior kung bakit ang guro sa piano ay naging isang walang buhay na katawan, ngunit bakit hindi pa rin siya tinantanan ng pulis. Habang naglalakad, nakita ni Yoon Jae-hoon ang police car na papunta sa istasyon. Medyo nag-aalala siya. Dali-dali siyang tumakbo sa pinangyarihan at nakita siyang dinakip ng babaeng pulis ang junior at ang pulis ay sugatan. Malubha ang sugat ng pulis. Ngunit matigas pa rin ang ulo niya at ayaw niyang magpagamot dahil pakiramdam niya ay hindi siya masusugatan ng mga pag-atake na ito. Palagi siyang ganoon kayabang, palaging itinuturing ang kanyang sariling pag-iisip bilang katotohanan. Tulad noon, matapos mawala ang kanyang kapatid na babae, sabay na pumunta si Yoon Jae-hoon at ang junior sa istasyon ng pulisya para mag-ulat. Ang pulis na ito ang sumalubong sa kanila, ngunit noon, hindi niya tinanggap ang kaso ng nawawalang kapatid na babae. Sa halip ay kinutya niya ito, iniisip na nagpapalaki lang ang dalawang bata ng isang maliit na issue. Dahil sa kanyang pagmamataas, nang palayain ang guro sa piano, dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nagsimula siyang magpakalat ng mga tsismis sa kapitbahayan na nagpabago sa guro sa piano sa isang inosenteng suspect. Kaysa sa katotohanan na ayaw niyang mawala ng mukha. Nang gabing iyon, magkasama na naman sa inuman ang ilang pulis. Kasama rin doon ang mag-asawang Yoon Chil-ho. Nagsimula na namang mang-udyok ang driver ng taxi. Inilista ang ilang pinaghihinalaan. Kung hindi man ang buong pamilya ni No Dahyun ay si Yoon Jae-hoon. Agad na pinuto ng pulis ang usapan, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sa sandaling ito, binanggit ng masamang pulis ang kaso ng kapatid na babae, 18 taon na ang nakakaraan. Lahat ng tao ay ininteroga ng pulis. Noon, si Yoon Chil-ho lang ang wala doon dahil mayroon siyang perpektong alibi. Agad na nagbago ang mukha ng asawa ni Yoon Chil-ho. Dali-dali siyang umalis sa bar. Pag-uwi niya sa bahay, kinausap ng asawa si Yoon Chil-ho. Alam niyang 18 taon na ang nakalipas, narito pa rin si Yoon Chil-ho. Higit pa rito, nang mangyari ang insidente, lumapit pa siya sa lugar kung saan nawala ang kanyang kapatid na babae. Mula nang bumalik si Yoon Jae-hoon, nagsimulang uminom si Yoon Chil-ho. Malinaw na may bumabagabag sa kanyang isipan. Pinayuhan ng asawa ang kanyang asawa na sabihin sa kanya ang totoo. Sumagot si Yoon Chil-ho na mayroon niya siyang pinaghihinalaan. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa likod na para bang may kakaiba doon. Inanyayahan ng ina si No Dahyun na uminom. Matapos ang isang baso ng alak, nagpa siya ang ina na sabihin ang sikreto 18 taon na ang nakalipas. Dahil sa abalang trabaho, pagkatapos ng isang araw na hindi bumalik si No Dahyun, nalaman lang ng ina na nawala siya. Pagkatapos, tinawagan ng ina ang kanyang lola at ang pulis para maghanap. Di nagtagal, nakita ng ina si No Dahyun. Nang matagpuan si No Dahyun, nawala na siya ng malay sa gilid ng kalsada. Susubukan na sana siyang dalhin ng lalaki sa tabi niya. Agad na itinulak ng ina ang lalaki. Pagkatapos, dumating ang pulis at nakipaglaban din sa kanya. Ngunit may kutsilyo ang lalaki. Nang malapit nang mamatay ang pulis, inatake ng ina ang lalaki mula sa likod at hindi sinasadyang napatay siya. Nanlaki ang mga mata ni No Dahyun. Kung ang lalaki noong taong iyon ang tunay na salarin at napatay ng kanyang ina, sino naman ang kumilos laban kay Lee Jin-jun? Sa sandaling ito, ang mga salita ng kanyang kapatid na babae sa kanyang panaginip ay biglang nagkaroon ng tunog. Sinabi niya kay No Dahyun na hindi lang iisang tao ang nagkulong sa kanila. Sa kabilang banda, mag-isang naglalakad si Yoon Chil-ho.
Pagkalingon niya, nakita niya ang anino ng kanyang kapatid na babae. Ang anino ng bata ay patuloy na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon dahil noong gabing iyon, humingi ng tulong ang kanyang kapatid na babae sa kanya, ngunit hindi tumulong si Yoon Chul-ho. Nang marinig ang sikreto ng kanyang ina, tumayo si No Da-hyun at umalis muna para kalmahin ang sarili. Pauwi na siya, biglang lumitaw sa harapan niya ang lalaking kumidnap kay Lee Jin-jun. Kasabay nito, dumating din si Yoon Chul-ho sa harap ni Yoon Jae-hoon. Mukhang kilala ni No Da-hyun ang lalaki kaya magalang siyang bumati. Magkasama silang umuwi. Naalala ng lalaki ang huling sinabi ni Lee Jin-jun bago mamatay na malapit nang maalala ni No Da-hyun ang lahat ng tao at maging ang kanyang mukha. Lumapit ang lalaki kay No Da-hyun para lang kumpirmahin kung naaalala siya nito. Ngunit ang saloobin ni No Da-hyun sa kanya ay normal pa rin at napakagalang pa nga. Sinusundan lang siya ng lalaki, tahimik na pinagmamasdan si No Da-hyun upang makita kung nagpapanggap lang ito. Bigla niyang sinabi na nakalas ang sintas ng sapatos nito. Agad na yumuko si No Da-hyun para itali ang sintas ng sapatos. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, ngunit hindi pa rin siya gumagalaw. Sa huli, lumapit ang lalaki sa harap ni No Da-hyun at mismo ang nagtali ng sintas ng sapatos nito. Sa reaksyon ni No Da-hyun, kinumpirma niyang hindi siya nito naaalala. Inakala niyang tahimik na lilipas ang insidenteng ito, ngunit nang lumingon ang lalaki upang umalis, nagtanong si No Da-hyun, nagkita na ba tayo dati? Ang mga salitang ito ay nagpasiklab ng pagnanais na pumatay sa kanya. Umiinom pa rin ang ina nang lumapit ang pulis para magtanong. Nang marinig niya ang pag-amin ng ina, nalaman niyang noon, kasama talaga ni No Da-hyun ang kanyang kapatid na babae. Para iligtas ang pulis, pinatay ng ina ang lalaki. Lihim na itinago ng pulis ang bangkay at pinayuhan ang ina na huwag magtapat. Nakaramdam pa rin ng pagkabahala ang ina at nagtanong kung natagpuan na ba ang nawawalang bata. Sinigurado ng pulis na ang kaso ng kanyang kapatid na babae ay walang kinalaman sa pagkawala ni No Da-hyun. Ngayon, ayos na ang pagbabalik ni No Da-hyun ng ligtas. Hindi na rin siya kailangang mag-alala sa ibang bagay. Pagkatapos noon, ang guro sa piano ay naging suspect. Naging kaso ng maling akala na dulot ng mga residente ng kapitbahayan. Ngayon lang napagtanto ng ina na ang kanyang ginawa noon ay nakapinsala sa napakaraming tao. Bumalik si No Da-hyun sa bahay at umupo upang kausapin ang kanyang lola. Ang kanyang lola ay palaging siyang nag-aaliw, kaya gumaan ang pakiramdam ni No Da-hyun. Hindi siya galit sa kanyang ina, hindi lang niya alam kung paano kakausapin si Yoon Jae-hoon. Sa pag-iisip nito, nalungkot ng husto si No Da-hyun. Sa kabilang banda, naramdaman din ni Yoon Jae-hoon ang emosyong ito. Alam niyang malungkot si No Da-hyun ngayon, kaya tumawag siya upang magtanong. Nagkunwari si No Da-hyun na kalmado at sinabi kay Yoon Jae-hoon na ayos lang siya. Ngunit alam ni Yoon Jae-hoon na nagsisinungaling si No Da-hyun. Dahil patuloy siyang umiiyak. Sa sandaling ito, umiiyak din si No Da-hyun. Nang makita si No Da-hyun na umuwi kasama ang kanyang lola, ipinasok agad siya ni Yoon Jae-hoon sa restaurant at tinanong si Han. Nag-alinlangan si No Da-hyun sandali at pagkatapos ay sinabi kay Yoon Jae-hoon ang sikreto ng kanyang ina. Naramdaman ni No Da-hyun na ang pinatay ng kanyang ina ay isa sa mga nagkulong sa kanya at sa kanyang kapatid na babae. Kung nagtapat ang kanyang ina noon, maaaring gumamit ang pulis ng mga pahiwatig upang imbestigahan ang isa pa at mailigtas ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos sabihin iyon, yumuko si No Da-hyun at humingi ng tawad kay Yoon Jae-hoon. Lumabas na hindi lang pala siya ang nag-iwan sa kanyang kapatid na babae, kundi pati na rin ang kanyang ina ay may nagawang mali sa bata. Sa pagkakataong ito, labis na nagulat si Yoon Jae-hoon. Hanggang sa umalis si No Da-hyun, tahimik lang siyang nakaupo doon. Kinabukasan, sinabi niya na gusto niyang isara ang restaurant na ito at lumipat sa ibang lugar. Sa simula, labis na nagalit si Yoon Jae-hoon tungkol sa kaso ng kanyang kapatid. Ngunit nang gumaling si No Da-hyun, unti-unting nabunyag ang mga sikreto mula sa kanyang alaala. At ang mga damdamin sa kanyang puso ay naging pagkabigo sa kapitbahayan na ito. Lumalabas na ang kanyang kapatid ay nagkaroon ng maraming pagkakataong mailigtas. Ngunit dahil sa pagiging makasarili ng mga tao, unti-unting itinulak ang kanyang kapatid sa kamatayan. Tinanong ng kanyang kaibigan, paano si No Da-hyun kung umalis si Yoon Jae-hoon? Sa puntong ito na naisip lang ni Yoon Jae-hoon iyon, at sa parehong oras ay bumangon sa kanyang puso ang isang kalungkutan. Alam niyang umiiyak si No Da-hyun. Ngayon ay hindi pumasok si No Da-hyun sa trabaho. Ang kanyang ina ay dumating upang hanapin si Yoon Jae-hoon upang humingi ng paumanhin, ngunit sawa na si Yoon Jae-hoon sa pakikinig. Na kay Yoon Jae-hoon na ang paghingi ng paumanhin ay naging napakamura. Hindi niya gustong patawarin ang kanyang ina. Hindi niya tinanggap ang paghingi ng paumanhin at hindi rin siya nagalit sa kanyang ina. Gusto niyang magdusa ito habang buhay. Alam ng ina na wala siyang karapatang sisihin si Yoon Jae-hoon, kaya tahimik na lang siyang umalis. Nakatayo si No Da-hyun sa labas ng restaurant. Nakita ang determinadong likod ni Yoon Jae-hoon at tahimik din siyang umalis. Alam ni No Da-hyun na hindi niya kayang punan ang walang laman na espasyo sa puso ni Yoon Jae-hoon. Maging ang pag-ibig ay hindi kayang talunin ang puot na ito. Nang araw na iyon, pumunta ang pulis sa bahay ni No Da-hyun, umaasang makapagbigay siya ng mga detalye ng siya ay ikulong kasama ang kanyang kapatid, bagaman huli na ang katotohanan. Kinukumpirma niya na gusto niyang isara ang kaso. Sinabi ni No Da-hyun na siya at ang kanyang kapatid ay ikinulong sa silong ng bahay ng kanyang manugang. Sinabi ng kanyang lola na napuntahan na niya ang lugar na iyon. Pagkatapos mailigtas si No Da-hyun, nagsimula siyang bangutin. Sa kanyang panaginip, lagi niyang binabanggit ang pulang pinto. Labis na interesado ang lola sa bagay na ito, kaya't hinanap niya sa buong kapitbahayan. Sa huli ay nakita rin niya ang abandonadong bahay na iyon. Pagkatapos, tinanong ng kanyang ina kung ano ang gagawin ni No Da-hyun at Yoon Jae-hoon. Walang magawang sinabi ni No Da-hyun na wala siyang pagpipilian. Sa sitwasyong ito, walang sinuman ang may sapat na lakas ng loob na hawakan ang bula ng pag
pag-ibig. Ang pagkabigo ni Yoon Jae-hoon at ang pakiramdam ng pagkakasala ni No Da-hyun ay parang matulis na tinik. Ang mas malapit ay sisira sa pag-ibig. Sa kabilang banda, pagkatapos sakta ng junior ang pulis, nagsumite siya ng resignation letter. Handa siyang tanggapin ang lahat ng parusa, ngunit hindi siya nagsisisi sa kanyang mga aksyon. Ayaw ng pulis na sirain niya ang kanyang kinabukasan, kaya sinubukan niyang kumbinsihin siya na humingi ng tawad sa pulis. Ngunit ang saloobin ng junior ay napakatigas, hindi siya kailanman yuyuko sa pulis. Isang araw, ang pulis ay pumunta upang makipag-usap sa junior. Sa daan, dumaan siya sa istasyon ng scrap at hindi sinasadyang nakita ang taong palaboy na tumutugtog ng instrumento. Napansin ng pulis ang pagbigkas ng taong palaboy sa dulo ng bawat salita, na eksaktong katulad ng sa junior. Naalala niya ang pagkilos ng junior na protektahan ang taong palaboy. Naalaala niya ang pagkilos ni Bong Sung-woo na protektahan ang taong palaboy habang ginagawa niya ang kanyang tungkulin. Unti-unting naunawaan ng pulis ang dahilan ng galit ni Bong Sung-woo. Lumalabas na siya ang anak ng taong palaboy. Nang araw na iyon, pumunta si Yoon Jae-hoon sa istasyon ng pulisya para magbigay ng pahayag. Pagkatapos ay naglakad siya pauwi. Nakita niya ang lahat na masayang naglalaro sa damuhan sa gilid ng kalsada. Tumingala siya at ang araw ay maliwanag na sumisikat. Sino ang mag-iisip na sa ilalim ng liwanag na ito, ang krimen ay tahimik ding umuunlad? Hindi bumalik si Yoon Jae-hoon sa restaurant kundi umuwi sa bahay ng kanyang ina. Tahimik siyang umiyak sa silid ng kanyang kapatid. Muling sinimula ng pulis ang investigasyon sa kaso ng kanyang kapatid. Tinanong niya ang masamang pulis na responsable sa paghahanap sa bahay ng kanyang manugang. Sino yun noon? Bagaman ayaw makialam ng pulis, hinanap pa rin niya ang mga dokumento at tinawagan ang pulis. Sinasabing siya ang namamahala sa lugar na iyon. Nang malaman ito, lalo pang nag-alala ang pulis. Tinawag niya ang lalaki upang uminom, hinahangad na sana ay makapaghanap buhay siya sa pamamagitan ng pag-inom. Pagkatapos ng inuman, lumabas ang pulis na wable. Dali-daling lumapit ang lalaki upang alalayan siya. Tiningnan ang mukha ng lalaki. Naalala ng pulis nang siyasatin niya ang bahay na iyon. Ang lalaki ay kusang loob na lumapit upang tumulong sa investigasyon. Mula noon, ang bahay ng kanyang manugang ay naging nakatakas na isda sa kanyang paningin. Sa pag-iisip nito, nagsimulang maging matino ang pulis. Pagkaraan ng inuman, lumabas ang pulis na wable. Dali-daling lumapit ang lalaki upang alalayan siya. Tiningnan ang mukha ng lalaki. Naalala ng pulis nang siyasatin niya ang bahay na iyon. Ang lalaki ay kusang loob na lumapit upang tumulong sa investigasyon. Mula noon, ang bahay ng kanyang manugang ay naging nakatakas na isda sa kanyang paningin. Sa pag-iisip nito, nagsimulang maging matino ang pulis at ang kanyang saloobin sa lalaki ay nagbago. Nang ihatid ng lalaki ang pulis sa kanyang bahay, sinabi ng pulis na mahal niya si Bong Sung-woo. Bagaman matalik ang mga salitang ito, ang tono ay puno ng pagkabigo. Napagtanto ng lalaki na naalala na ng pulis ang nakaraan. Agad nawala ang malumanay na ekspresyon sa kanyang mukha. Itinigil niya ang kotse sa gilid ng kalsada at galit na lumapit sa pulis. Nang gabing iyon, naghihintay ang kanyang manugang sa kalsadang dadaanan ni Yoon Jae-hoon, nagmamakaawa na iligtas siya. Sa paglipas ng mga taon, ang anino ng kanyang kapatid ay laging bumabagabag sa kanya. Gaano man karaming alak ang kanyang inumin, hindi niya makatakas sa demonyong ito. Gusto siyang palayain ng kanyang asawa, kaya pinayuhan niya itong magtapat kay Yoon Jae-hoon. Kaya sinabi ng kanyang manugang sa kanya na noong gabing tumakas ang kanyang kapatid. Humarang siya sa kalsada at nagmakaawa sa kanyang manugang na tulungan siya, ngunit hindi niya tinulungan ang bata. Pagkaalis ng kotse ng kanyang manugang, lumabas ang lalaki mula sa dilim at dinala ang kanyang kapatid. Sa sandaling ito, ikinulong na ng lalaki ang pulis sa imbakan kung saan ikinulong din si Lee Jin-jun noon. Sinabi ni Lee Jin-jun na ang lalaking pinatay ng kanyang ina noon ay isang alipin lamang at pagkatapos niyang matapos ang trabaho, plano rin niyang patayin ang lalaking iyon. Pagkatapos tumakas ni No Da-hyun kasama ang kanyang kapatid, inakala ng lalaki na malalantad siya, ngunit ikinagulat niya ang pagwawalang bahala ng mga residente ng kapitbahayan. Nang marinig ang mga salitang ito, isang tanong lamang ang itinanong ng pulis. Kung noong panahong iyon ay pumasok siya sa lihim na silid upang mag-imbestiga, maililigtas ba niya ang kanyang kapatid? Sumagot ang lalaki na buhay pa noon ang kanyang kapatid. Ang sagot na ito ay nagpalala sa pagkadismaya ng pulis. Sa isang banda, maging ang pulis, ang kanyang manugang, o ang kanyang ina, lahat ng residente sa kapitbahayan ay kasabwat ng lalaki. Kung ihahambing sa pagsisisi ng pulis, ang kanyang manugang ay patuloy na nagrereklamo. Sa araw na nakilala niya ang kanyang kapatid, kailangan niyang magtrabaho ng gusto at walang lakas upang pangalagaan ang iba. Nabuhay lamang siya ayon sa sarili niyang paraan, kaya bakit kailangan niyang magtiis ng labis na pagdurusa sa paglipas ng mga taon? Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Yoon Jae-hoon ang kanyang luha. Hindi alam ni Yoon Jae-hoon kung ano ang nangyayari sa mundo. Hindi batid ng lahat ang kanilang sariling kalupitan. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng sakit sa puso si No Da-hyun. Agad siyang tumawag kay Yoon Jae-hoon. Nang marinig niyang labis siyang namimiss ni Yoon Jae-hoon, agad na tumakbo si No Da-hyun sa harap ni Yoon Jae-hoon at mahigpit siyang niyakap. Sinabi ni Yoon Jae-hoon na hindi iniligtas ng kanyang manugang si No Da-hyun mula sa kamatayan. Mukhang nalulungkot si Yoon Jae-hoon. Hindi dapat namatay ang kanyang kapatid, ngunit dahil sa kanyang kapabayaan, sa pagiging makasarili ng ina ni No Da-hyun at sa kawalang bahala ng kanyang manugang, unti-unting itinulak ang bata sa kamatayan. Hindi mapatawad ni Yoon Jae-hoon ang kanyang sarili at hindi rin niya mapatawad ang ina ni No Da-hyun at ang kanyang manugang. Nagpaalam si Yoon Jae-hoon kay No Da-hyun. Hindi mapapansin ni Yoon Jae-hoon ang sakit ng kanyang kapatid at maging masaya mag-isa. Lumapit si No Da-hyun at hinalikan si
Yoon Jae-hoon at sumang-ayon sa paghihiwalay. Nang gabing iyon, hindi mapakali si No Da-hyun sa kanyang kama. Tumayo siya at tumingin sa tapat na silid ni Yoon Jae-hoon. Hindi na ito nakasindi upang bantayan siya. Sa sandaling ito, naging malinaw ang pakiramdam ng paghihiwalay. Umiyak si No Da-hyun. Lumalabas na talagang nakipaghiwalay na siya kay Yoon Jae-hoon. Sa bodega, kinumbinsi ng pulis ang lalaki na palayain siya. Siya ay pulis at kapag nawala ng kontak, mabilis siyang matutuklasan. Maaga o huli, matutuklasan din ang lalaki. Gayunpaman, ang lalaki ay mukhang masaya, tila handa sa lahat. Sinabi niya sa pulis, hindi siya nag-aalala na matuklasan, gusto lang niyang kumuha pa ng ilang tao bago siya mahuli. Gaya ng inaasahan, kinaumagahan, hindi makontak ng masamang pulis si Ji Won-tak, kaya patuloy siyang nagmumura sa istasyon ng pulisya. Sa sandaling ito, biglang lumapit ang babaeng pulis at naging magalang sa kanya. Dinalhan pa niya ang pulis ng kahon ng sushi. Nang makakain na siya, saka palang nagsalita ang pulis. Alam niyang gustong mamagitan ng babaeng pulis para kay Bong Seung-woo, ngunit sinaktan siya ni Bong Seung-woo, kaya ayaw niya itong patawarin. Agad na binanggit ng babaeng pulis ang maling akusasyon sa ama ni Bong Seung-woo kung paano nasira ang mahigit 10 taon ng kanyang buhay at napahiwalay siya sa kanyang pamilya. Bukod dito, ang sariling pagtatangi at kayabangan ng pulis ang nagdulot ng trahedya sa pamilya ni Bong Seung-woo. Nagmamakaawa ang babaeng pulis sa pulis na magbigay. Ibalik ang resignation letter ni Bong Seung-woo para makabalik siya sa istasyon ng pulisya. Matapos ang panloob na pakikibaka, sumang-ayon ang pulis sa babaeng pulis. Agad na ibinalita ng babaeng pulis kay Bong Seung-woo, ngunit hindi ito pinasalamatan ng huli. Gusto siyang hikayatin ng babaeng pulis na linisin ang pangalan ng kanyang ama. Hindi niya dapat gamitin ang kanyang kamao para saktan ang pulis, kundi dapat niyang hanapin ang tunay na salarin. Nang marinig ang sinabi ng babaeng pulis, pumunta si Bong Seung-woo sa istasyon ng scrap at nakita ang likod ng kanyang guro sa musika na nagtatrabaho. Nagsimulang gumalaw ang kanyang puso. Lumapit siya sa pulis at humiling na bawiin ang kanyang resignation. Sa sandaling ito, nakakaramdam din ng pagsisisi ang pulis. Sumang-ayon siya kay Bong Seung-woo basta't mahuli niya ang suspect. Inamin niya ang kanyang pagkakamali sa guro ng musika at nagbitiw sa pwesto. Umiti si Bong Seung-woo at nangako na pababain niya sa pwesto ang pulis. Ipinaghanda ni Yoon Jae-hoon ang pagsasara ng restaurant at pinaalis niya ang kanyang kaibigan at kapatid na babae sa kapitbahayan na ito. Pagkatapos niyang itago ang lahat ng gamit sa restaurant, idinikit ang impormasyon sa pagpapaupa sa labas ng pinto. Malungkot ang lahat ng kapitbahay at ayaw nilang iwan si Yoon Jae-hoon. Pagkatapos umalis sa kapitbahayan, naghanap si Yoon Jae-hoon ng ibang lugar upang magbukas ng restaurant. Sa kanyang bakanting oras, umuwi siya para kumain kasama ang kanyang ina na parang bumalik sa dati. Ganoon din si No Da-hyun. Araw-araw, pumupunta siya sa silid aklatan at kumakain ng 3 beses sa isang araw. Mukhang tahimik na nagpapatuloy ang buhay, ngunit sa totoo lang, pareho silang tahimik na nagtatago ng sakit sa kanilang puso. Sinusubukan nilang malampasan ang bawat araw. Nang araw na iyon, bumalik si Yoon Jae-hoon sa kapitbahayan upang tapusin ang huling bahagi ng kanyang gawain. Habang naglilinis sa restaurant, muli niyang naramdaman ang sakit sa puso ni No Da-hyun. Sinubukan ni Yoon Jae-hoon na baliwalain ang damdaming ito. Sa sandaling ito, nag-aaral si No Da-hyun sa library. Naramdaman din niya ang kalungkutan sa puso ni Yoon Jae-hoon. Wala na siyang ganang magbasa kaya nag-impake siya at umuwi. Sa daan, nakita niya ang isang arcade. Naalala niyang sinabi ni Yoon Jae-hoon na mahilig siyang maglaro ng video game noong bata pa siya. Sa pagkakataon, pumasok din si No Da-hyun. Sa gitna ng pagkalito, nakita niya si Yoon Jae-hoon sa kanyang tabi. Pagkatapos, uminom si No Da-hyun sa isang kainan sa tabi ng kalsada. Nang mailapag ang pagkain, muling lumitaw ang anino ni Yoon Jae-hoon sa tapat. Ito ang pang-araw-araw na nakasanayan ni No Da-hyun. Kung mas gusto niyang kalimutan si Yoon Jae-hoon, mas lilitaw ang anino nito at pahihirapan si No Da-hyun sa lahat ng oras. Ang mas masakit ay kailangan pa rin niyang magpanggap na parang normal ang lahat. Sa sandaling ito, isang truck ang huminto sa tabi ng kainan sa kalsada. Bumaba ang lalaki na may dalang karton. Nang dumaan siya kay No Da-hyun, nagbatian sila. Tamang-tama, tapos na rin kumain si No Da-hyun. Masiglang binuksan ng lalaki ang pinto ng upuan ng pasahero at inalok na ihatid si No Da-hyun pauwi. Na ikinagulat ni No Da-hyun at hindi siya nakareact. Nadama niya bigla ang isang kakaibang pakiramdam, ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya sa normal. Tinanggihan niya ang alok ng lalaki, sinasabing gusto niyang maglakad pauwi. Bagaman nakangiti si No Da-hyun, kinakabahan siya sa loob dahil naalala na niya kung sino ang lalaki. Noong una niyang makita ang lalaki, nagsimulang lumitaw sa puso ni No Da-hyun ang isang hindi maipaliwanag na emosyon. Alam niyang iyon ay isang tanda na malapit nang bumalik ang mga lumang alaala. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal, naalala ni No Da-hyun na siya ang lalaking pumasok sa silid aklatan pagkatapos niyang makapasok. Isang araw pagkatapos siyang mailigtas, muling nagpakita ang lalaki upang patuloy na suriin kung naaalala siya ni No Da-hyun. Buti na lang, nawala ng alaala si No Da-hyun noon kaya nakaligtas siya. Tinanggihan ni No Da-hyun ang lalaki at dali-daling umalis. Habang naglalakad, tinawagan niya ang kanyang ina at pinapasundo siya. Ngunit pagkababa niya ng telepono, naramdaman ni No Da-hyun ang nakamamatay na aura sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niya na sinusundan pa rin siya ng lalaki. Malinaw na natuklasan niya ang pahiwatig sa reaksyon ni No Da-hyun. Nawala ng isip si
No Dahyun. Sinabi sa kanya ng natitirang lohika na kailangan niyang tumakas. Agad na tumakas si No Dahyun at hinabol din siya ng lalaki. Sa kabilang banda, patuloy na nararamdaman ni Yoon Jae-hoon ang takot sa puso ni No Dahyun. Gusto niyang baliwalain ang mga damdaming ito, ngunit lalong lumalakas ang takot. Hindi na nakatiis si Yoon Jae-hoon at tumakbo palabas para maghanap. Habang naglalakad, patuloy siyang tumatawag kay No Dahyun, ngunit walang sumasagot. Hinanap ni Yoon Jae-hoon sa daan na dinaanan ni No Dahyun at sa huli ay nakita niya ang telepono ni No Dahyun na nahulog sa isang eskinita. Lumalabas na habang tumatakas si No Dahyun, nakita niya na tumatawag si Yoon Jae-hoon, ngunit aksidente niyang nahulog ang kanyang telepono. Wala siyang pagkakataong pulutin ito at pagkatapos ay nagtago siya sa isang grocery store. Ang may-ari ay isang masigasig na tao. Nang makita niya si No Dahyun na natatakot at ang lalaki na nakatayo sa labas ng pinto, agad niyang napagtanto na nasa panganib ang babae, kaya gusto niyang hintayin ang pagkakataong tawagan ang pulis para tulungan siya. Inabot niya sa pulis ang isang kahon ng sushi. Habang lumalabas ang kanyang manugang, hindi na makatiis si Yoon Jae-hoon at tumakbo palabas para hanapin si No Dahyun. Sa sandaling ito, pumasok din ang lalaki sa grocery store at naghanap sa paligid. Naging alerto ang may-ari at patuloy na nakatingin sa lalaki, pagkatapos ay patuloy siyang pinapaalis. Sa huli, hindi nakita ng lalaki si No Dahyun, kaya umalis siya. Ngunit nang tawagan na ng may-ari ang pulis, ang lalaki ay nakatayo sa likuran ng matandang lalaki na parang multo. Nang makita niyang tatawagan ng matandang lalaki ang pulis, napagtanto niya na humihingi ng tulong si No Dahyun sa kanya. Pinatulog ng lalaki ang matandang lalaki at pagkatapos ay nakita niya si No Dahyun sa isang sulok. Nagpumiglas si No Dahyun, ngunit kontrolado pa rin siya ng lalaki at itinulak sa lupa. Nang itaas niya ang kutsilyo, biglang sumugod si Yoon Jae-hoon sa grocery store at sinimulan niyang labanan ang lalaki. Habang hinahanap si No Dahyun, naramdaman ni Yoon Jae-hoon ang pakiramdam ng kanyang kapatid bago mamatay. Alam niyang nasa panganib si No Dahyun sa sandaling ito at kailangan niya itong iligtas. Nagpalitan sila ng matinding suntukan. Sa huli, nakahanap ng pagkakataon si Yoon Jae-hoon na gumanti at itinulak ang lalaki sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ng malay ang lalaki at nahulog sa koma. Inakala ni Yoon Jae-hoon na ligtas na siya. Agad niyang niyakap si No Dahyun upang tingnan ang kanyang kalagayan. Hindi inaasahan, ang lalaki ay parang isang ipis na hindi namamatay gaano man kahirap saktan. Habang nakikipag-usap si Yoon Jae-hoon kay No Dahyun, tumayo siya at mahigpit na hinawakan ang kutsilyo. Balak tapusin ang buhay ng magkasintahang ito na sinasabing malas. Ngunit dumating ang pulis sa tamang oras. Kinokontrol niya ang lalaki. Malubhang nasugatan si No Dahyun at patuloy na dumadaloy ang ketchup. Sa sandaling ito, biglang may naunawaan si No Dahyun. Bakit sila ni Yoon Jae-hoon ay may telepatya tulad niya at ng kanyang kapatid? Noong taong iyon, ang dalawang batang babae ay ikinulong sa isang lihim na silid, ngunit hindi sila umiyak sa takot, bagkus ay magkasama silang naglaro ng masaya. Nagtiwala ang dalawa sa isa't isa at kahit na umiiyak ang kanyang kapatid, sinabi rin niya kay No Dahyun na umiiyak ang kanyang kapatid na lalaki. Sila ay kambal. Mula pagkabata, nararamdaman na nila ang damdamin ng bawat isa. Pagkatapos, natuklasan ni No Dahyun na maluwag ang bakal sa bintana, kaya gusto niyang tumakas kasama ang kanyang kapatid. Ngunit alam din ng kanyang kapatid na may sugat siya sa binti, kaya pinayuhan niya ito. No Dahyun, kung hindi ka makakatakas, tulungan mo akong ihatid ang mensahe sa aking kapatid. Sa sandaling ito, masyadong malubha ang sugat ni No Dahyun, kaya hindi na siya makapagsalita. Ngunit bago siya isakay sa ambulansya, pilit pa ring hinawakan ni No Dahyun si Yoon Jae-hoon at bumulong sa kanyang tainga. Pagkarinig nito, agad na nagbago ang mga mata ni Yoon Jae-hoon. Lumalabas na sinabi ng kanyang kapatid kay No Dahyun na sabihin kay Yoon Jae-hoon na hindi niya ito kasalanan at huwag na siyang umiyak para sa kanya. Noong panahong iyon, tanda ni No Dahyun ang mga salitang ito at nangako sa kanyang kapatid. Marahil dahil sa pangakong ito, ang kanyang kaluluwa at ang kanyang kapatid ay nagkonekta upang pagalingin ang sakit sa puso ng kanyang kapatid na lalaki. Binigyan niya si No Dahyun at Yoon Jae-hoon ng kakayahang magkakonekta sa espiritual para lamang maiparating ang kanyang pag-aliw sa kanyang kapatid na lalaki. Sa sandaling ito, naglaho rin ang madilim na ulap sa puso ni Yoon Jae-hoon. Sa isang panaginip, nakita niya ang anino ng kanyang kapatid na babae. Niyakap siya ni Yoon Jae-hoon ng mahigpit. Lumalabas na ang kanyang kapatid na babae ay hindi kailanman ang dahilan kung bakit hindi siya maging masaya. Sa halip, siya ang taong pinakagusto na maging masaya ang kanyang kapatid na lalaki. Sa ospital, napapanahong naoperahan si No Dahyun kaya walang malubhang problema. Habang nasa koma, naramdaman ni No Dahyun na nakaupo si Yoon Jae-hoon sa tabi ng kanyang kama at humalik sa kanyang noo. Mahaba ang pagtulog na ito. Sa panahong ito, maraming nangyari sa labas. Habang dinadakip ang lalaki, nakita ng masamang pulis si Ji Won-tak. Nang makita nila siya, si Ji Won-tak ay malubhang nasugatan, ngunit sa kabutihang palad ay hindi napatay. Inihayag ng pulisya na ang lalaki ang salarin sa kaso ni Lee Jin-jun na nagdulot ng kaguluhan sa mga kapitbahay. Ngunit inamin ng lalaki ang lahat ng krimen, maliban sa pagpatay sa kanyang kapatid na babae. Nakipagkasundo na rin si Bong Seung-go sa kanyang guro sa musika. Bagaman hindi masyadong matindi ang eksena, nagdala si Bong Seung-go ng bagong damit at sapatos para sa kanyang ama at tinulungan din siyang ayusin ang mga lumang pahayagan. Ang kilos na ito ay nagpainit sa puso ng ama. Ang pagmamahal na hinintay niya sa kalahati ng kanyang buhay ay sa wakas ay bumalik. Si Yoon Jae-hoon, sa wakas,
Sinabi na niya sa kanyang ina ang totoo tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Nakaupo si Yoon Jae-hoon sa silid ng kanyang kapatid na babae. Inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang nawala na ang koneksyon niya kay No Da-hyun. Hindi na nararamdaman ng dalawa ang damdamin ng isa't isa. Hindi nagtagal, nakalabas na si No Da-hyun sa ospital. Pumasok siya sa restaurant, umupo sa kanyang kinasanayang pwesto, at ipinikit ang kanyang mga mata. Inilalarawan ang itsura ni Yoon Jae-hoon. Ito ang paraan na sinabi ng kanyang lola sa kanya para makalimutan ang pagkamis sa isang tao sa kanyang puso. Ipikit lang ang mga mata at isipin ang itsura ng taong iyon. Umiti si No Da-hyun nang walang malay na parang nasa tabi niya si Yoon Jae-hoon. Isang araw, naglalakad si No Da-hyun nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dali-dali siyang sumilong sa ilalim ng bubong. Pagkatapos, nakita niya si Yoon Jae-hoon na may hawak na payong at lumalapit sa kanya. Inakala ni No Da-hyun na ilusyon lamang ito, kaya pumasok siya sa loob ng payong. Hindi niya inaasahan na hindi siya mababasa. Sa sandaling ito, natauhan si No Da-hyun. Huminto siya at hinawakan ang mukha ni Yoon Jae-hoon. Nang maramdaman niya ang init ng katawan nito, napagtanto ni No Da-hyun na ang taong nasa harap niya ay hindi ilusyon. Maraming gustong sabihin si No Da-hyun kay Yoon Jae-hoon. Pinasalamatan niya ito sa pagliligtas sa kanya at nagtanong din tungkol sa kanyang kasalukuyang nararamdaman. Mayroon na ba siyang sapat na lakas ng loob na harapin siya? Sa loob ng isang buwang pagkawala ng kontak, maraming pinag-isipan si Yoon Jae-hoon, ngunit ang tanging hindi niya matiis ay ang mawala si No Da-hyun. Kaya sa pagkakataong ito, bumalik siya upang makipagbati sa kanya. Hinila ni Yoon Jae-hoon si No Da-hyun palapit at hinalikan siya ng may pagmamahal. Nagkabalikan silang dalawa. Lumipat din si Yoon Jae-hoon pabalik sa kapitbahayan na ito at kasama ang kanyang kaibigan at kapatid na babae. Ipinagpatuloy nila ang pagpapatakbo ng restaurant. Ang kanilang pag-ibig ay nagsimula rin tulad ng normal na tao na kumukuha ng matalik na litrato ng magkasintahan. Ngunit sa puso ni Yoon Jae-hoon ay may bagong pag-aalala. Nagsimula siyang hindi maintindihan ang nasa isip ni No Da-hyun. Kadalasan, ang mga salita at ekspresyon ng kanyang kasintahan ay magpapakita ng iba't ibang impormasyon. Halimbawa, sa isang araw ng malakas na ulan, si Yoon Jae-hoon at No Da-hyun ay nakapila sa isang sikat na restaurant. Hindi gaanong masaya ang mukha ni No Da-hyun. Ngunit sinabi pa rin niya na napaka-interesante nito. Bukod pa rito, habang kumakain sa restaurant, nakita ni Yoon Jae-hoon ang ibang mag-asawa na nagsusubuan ng pagkain. Nang sasabihin pa lamang niya na ayaw niya ng ganoon, kumuha na si No Da-hyun ng pagkain at inilapit sa kanyang bibig. Agad na binawi ni Yoon Jae-hoon ang kanyang sinasabi at hindi naglakas loob na tumanggi. Pagkatapos ay tinanggap ang piraso ng pagkain. Pagkatapos mawala ang kanilang telepatya, nagreklamo si Yoon Jae-hoon sa kanyang kaibigan na ang pag-ibig ay masyadong nakakainis at kailangan niyang maintindihan ang isip ng kanyang kasintahan ng mag-isa. Ngunit sa kabutihang palad, masaya man o malungkot si No Da-hyun, sa mata ni Yoon Jae-hoon, kaibig-ibig pa rin siya. Kapag nagtitipon kasama ang kanyang kapatid na babae at ang babaeng pulis, madalas ding magreklamo si No Da-hyun tungkol kay Yoon Jae-hoon, ngunit ang damdaming nakatago sa kanyang mga salita ay puno pa rin ng pag-ibig. Matapos mahuli ang lalaki, nagkasundo rin sina Bong Sung-woo at ang babaeng pulis. Dahil hindi inamin ng lalaki na pinatay niya ang kapatid na babae, gusto siyang kumbinsihin ni Ji Won-tak, kaya araw-araw siyang bumibisita sa kulungan upang magtanong. Hindi na nakatiis ang lalaki at nagmakaawa sa pulis na huwag na siyang bumalik. Sa huli, bakit siya napunta sa ganitong sitwasyon? Sumagot si Ji Won-tak na noong iniimbestigahan niya, napalampas niya ang mga pahiwatig tungkol sa kanyang kapatid na babae. Sa paghahanap lamang sa kanyang kapatid na babae, makakawala siya sa mga pagkakamali ng nakaraan. Sa wakas, isang araw, nang umalis si Ji Won-tak, nagsalita ang lalaki at sinabing namimiss niya ang lugar kung saan sila naglaro ni Ji Won-tak noong bata pa. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, sinabi ng lalaki sa pulis na huwag na siyang bumalik dito. Agad na naunawaan ng pulis ang ibig sabihin ng lalaki. Sinabi niya kay Yoon Jae-hoon na posibleng inilibing ang bangkay ng kanyang kapatid sa kanilang bayan. Kinabukasan, sumama ang pulis sa masamang pulis at nagmaneho sila patungo sa isang kagubatan sa kanilang bayan. Matapos mahuli ang lalaki, sinunod din ng pulis ang kanilang kasunduan at nagbitiw sa istasyon ng pulisya. Ngayon ay wala na siyang ginagawa, kaya gusto rin niyang tumulong sa paghahanap sa kanyang kapatid na babae. Pagkatapos ng pagsasaayos ng restaurant, sa wakas ay dumating na ang araw ng pagbubukas. Nagdatingan ang mga customer mula sa iba't ibang lugar na parang agos. Ngayon na nasa tamang landas na ang kanyang karera at pag-ibig, isang panghihinayang na lang ang naiwan sa puso ni Yoon Jae-hoon, ang makita ang bangkay ng kanyang kapatid. Kinabukasan, pumunta din siya sa kagubatan na ito. Nakita silang dalawa na naghukay sa lahat ng dako. Sila mismo ang gumastos at matapos makakuha ng pahintulot mula sa may-ari ng kagubatan, umarkila sila ng bako. Nagreklamo ang pulis nang makita niya si Yoon Jae-hoon dahil nagkasundo sila ng may-ari ng kagubatan na ibalik sa dati ang lugar pagkatapos ng paghukay. Nagdulot ito ng maraming problema para sa kanilang dalawa. Labis na pinahahalagahan ni Yoon Jae-hoon ang tulong ng dalawa, kaya tumulong din siya. Binili niya kaagad ang kagubatan na ito upang ang dalawa ay makahukay ng malaya. Hindi nagtagal, tumawag ang pulis. Sa wakas ay nahukay na rin nila ang labi ng kanyang kapatid na babae. Nang dumating si No Da-hyun sa pinangyarihan, napalibutan na ng pulisya ang lugar. Seryosong sinabi ng pulis kay Yoon Jae-hoon na nakakita rin sila ng labi ng isang matandang lalaki sa tabi ng labi ng kanyang kapatid na babae. Napagtanto ni Yoon Jae-hoon na maaaring ito ang kanyang ama. Umiyak siya sa harap ng mga bagong hukay na labi. Pumasok sa isip niya ang masasayang alaala ng kanilang pamilya na magkakasama. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Yoon Jae-hoon na sinasabing huli na siya. Matapos mailibing ang kanyang ama at kapatid na babae, humingi rin ng tawad ang kanyang ina kay Yoon Jae-hoon.
Sinabi niya na naipit siya sa mga alaala noon at hindi makabangon, kaya nagkaroon si Yoon Jae-hoon ng malungkot na pagkabata. Umaasa siyang makabawi sa kanya simula ngayon. Nangako ang ina na iinom siya ng gamot at makikipagtulungan sa paggamot upang maging isang tunay na ina. Ang mga residente sa kapitbahayan ay unti-unting nakaranas din ng kaligayahan. Ang restaurant ni Yoon Jae-hoon ay naging isang sikat na online na tindahan na may napakaraming customer araw-araw. Dahil sa paghihikayat ng kanyang ina at lola, buong tapang na nakipagdiborsyo ang coach na madalas na inaabuso ng kanyang asawa. Ang kanyang manugang ay hindi na rin binabagabag ng anino ng kanyang kapatid na babae. Ang guro sa musika ay nag-ayos din at nagpaalam sa kanyang imahe bilang isang taong palaboy. Tinatangkilik ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pangangalaga ni Bong Seung-ho at ng babaeng pulis. Unti-unti ring nagkakaroon ng damdamin ang kanyang kapatid na babae at kaibigan habang nagtatrabaho. Nang araw na iyon, lumapit si Yoon Jae-hoon kay Nog Da-hyun at sa unang pagkakataon ay sinabi sa kanya ang mga salitang imahal kita. Ang pagkawala ng kanyang ama at kapatid na babae ay nagpa-intelektual kay Yoon Jae-hoon. Magpakasal man o maging pamilya, kailangan mong sabihin habang may pagkakataon pa. Huwag mong hintayin na mawala ito bago ka magsisi. Ngumiti si Nog Da-hyun at sumagot na mahal din niya si Yoon Jae-hoon. Sa sandaling ito, tila nakita ni Nog Da-hyun at Yoon Jae-hoon ang eksena kung saan sila at ang kanilang kapatid na babae ay naglalaro. Ang mga bata ay tumakbo at tumalon at unti-unting nawala. Nagkatinginan sina Yoon Jae-hoon at Nog Da-hyun at ngumiti. Napakabigat ng karanasan, ngunit sa kabutihang palad, ang mga nabubuhay pa ay nakamit ang kanilang kaligayahan. Tapos na ang pelikula. Katatapos lang nating manood ng isang pelikula. Kung nagustuhan mo, mag-like, mag-share at mag-follow sa channel ni Michong. Araw-araw, bisitahin ang pahina ni Michong at mag-check in buong araw na nakangiti at masaya.